Mahal, tingnan mo sila. Hindi ba't iyan ang dati mong asawa? Naglilinis lang ng sahig diyan. Humalakhak ang kabit ni Miguel habang sinasadyang ibuhos ang mainit na kape sa sahig. Walang imik na pinunasan ng babaeng pinalayas mula sa pamilya ng mga milyonaryo ang natapong kape, habang nakaluhod at nakayuko ang kanyang dating asawa para maglampaso, ngumisi ang lalaki. Bagay sa kanya. Diyan talaga siya nababagay. Ngunit sa sandaling iyon, isang administrator ng gusali ang nagmamadaling tumakbo at yumukod ng 90-degree sa harap ng tagapaglinis. Ma'am, kailangan po ninyong personal na aprubahan ang kontratang ito. Nanigas ang mukha ng dating asawa. Apruba mula sa isang tagapaglinis? Mula sa babaeng itinakwil niya, ang babaeng kanyang minaliit? Ano nga ba ang tunay na pagkatao ng babaeng ito? At anong kaparusahan ang naghihintay sa lalaking mapangmata sa kapwa? Nagsisimula na ang pagganti ng babaeng hinamak bilang isang simpleng tagapaglinis hapon na noon sa puso ng Bonifacio Global City. Isang makintab na 30 palapag na gusaling salamin ang nangingibabaw sa lahat. Isang itim na European sedan ang marahang huminto sa harap nito. Mabilis na bumaba ang driver mula sa upuan nito upang buksan ang pinto sa likod at dahan-dahang lumabas ang isang lalaki. Siya si Miguel Montenegro, ang chairman ng Montenegro Group. Sa edad na 55, suot niya ang isang relo na nagkakahalaga ng milyon-milyong piso at may pagmamalaking inayos ang butones ng kanyang custom-made na suit habang tinitingala ang gusali. Puno ng kayabangan ang kanyang mga mata na parabang ang buong mundo ay nasa ilalim ng kanyang mga paa. Nakakapit sa kanyang braso ang isang dalagang 28 taong gulang, ang kanyang kabit na si Katrina. Itinikom niya ang kanyang mapupulang labi at may pagmamalaking tumingin sa paligid. Ang kanyang mga high heels ay tumutunog sa semento at taas noo siyang naglakad na parabang siya ang may-ari ng buong gusali. Hon, ito na ba yung building na yon? Sadyang nilakasan ni Katrina ang kanyang boses. Napatingin sa kanila ang mga taong dumadaan sa lobby. Nasiyahan si Katrina sa atensyon, kaya lalo niyang hinigpitan ng kapit sa braso ni Miguel. Oo, ito raw ang pinakasikat na gusali sa lugar na ito ngayon. Sagot ni Miguel, itinaas ang kanyang baba at pumasok sa lobby. Ang sahig na gawa sa marmol ay kumikinang na parang salamin. At ang chandelier na nakabitin mula sa kisame na higit sa 10 metro ang taas ay nagbibigay ng marangyang pakiramdam. Sa isang sulok ng lobby, may isang maliit na talon, at ang mga nakapalibot na halaman ay nagdaragdag ng buhay na lunti ang kulay. Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Miguel. Amoy pera talaga ang gusaling ito. Sa sandaling iyon, hinila ni Katrina nang mahigpit ang braso ni Miguel. Ang kanyang mga kuko ay halos bumaon sa manggas ng suit nito. Ay hon, tingnan mo roon. Itinuro ni Katrina ang isang sulok ng lobby. Doon, isang babaeng nakasuot ng lumang uniforme ng janitor ang nakaluhod at naglilinis ng sahig. Ang kulay abong damit trabaho niya ay basa sa iba't ibang bahagi at nakayukod ang kanyang likod. Ilang hibla ng buhok ang dumikit sa kanyang noo dahil sa pawis. Sa tabi ng timba, may isang bote ng panlinis at ang matapang na amoy ng chlorine ay bahagyang umaalingasaw. Lalo pang nilakasan ni Katrina ang kanyang boses. Sinisiguradong maririnig siya ng lahat sa lobby. Teka, hindi ba't yan ang dati mong asawa? Sabi nila, naglilinis na lang daw ng sahig ang dating Mrs. Montenegro. Totoo nga pala. Sabay-sabay na napalingon ang mga tao sa paligid. Ang mga bulungan ay kumalat sa buong lobby. Ang mga taong naghihintay ng elevator, ang mga staff sa information desk, at mga empleyadong dumaraan lahat ng mata ay napunta sa babaeng naglilinis. Sinadyang bumuntong hininga ng malakas si Miguel at inayos ang kanyang mamahaling relo. Tara, tingnan natin kung siya nga. Akala ko tsismis lang. Dahan-dahan silang lumapit sa babae. Ang tunog ng sapatos ni Miguel ay umalingaw-ngaw sa marmol na sahig, kasunod ang tunog ng takong ni Katrina. Ang babaeng naglilinis ay hindi man lang nag-angat ng tingin, patuloy lang sa kanyang ginagawa. Dahan-dahan at maingat niyang pinupunasan ang mantsa sa sahig. Nang makalapit sila, nanlaki ang mga mata ni Miguel. Kumabog ng malakas ang kanyang puso. Sigurado siya, ang babae ay ang kanyang dating asawa, si Isabela Reyes. Ang babaeng dating manugang
ng isang pamilyang milyonaryo na nagsusuot ng mga damit na seda at may hawak na mga designer bag. Ang babaeng kumakain sa mga fine dining restaurant at namimili sa mga VIP lounge. Ngayon, nakaluhod siya at naglilinis ng sahig sa gusali ng iba. Tiningnan ni Miguel ang mga kamay ni Isabela. Ang balat nito ay bitak-bitak dahil sa matapang na kemikal at ang bawat buto ng kanyang mga daliri ay namumula at namamaga. Maikli ang kanyang mga kuko at may dumi sa ilalim nito. Ang mga kamay na dati linggo-linggong nagpapamanicure ay sira na ngayon dahil sa mabibigat na gawain. Kitang-kita ang epekto ng matagal na pagtatrabaho. Ngunit ang nakapagtataka, walang anumang emosyon sa mukha ni Isabela. Hindi siya nagulat, hindi nahiya, hindi siya nagalit, hindi nalungkot. Para bang si Miguel ay hangin lamang na hindi niya nakikita, patuloy siyang naglilinis habang nakatingin sa sahig. Ang kawalan niya ng reaksyon ang lalong nagpainis kay Miguel. Isinuksok ni Miguel ang kanyang mga kamay sa bulsa at humalakhak. Sinadya niyang lakasan ng boses para marinig ng lahat. Hanggang dito ka na lang pala bumagsak. Mula sa pagiging asawa ng isang Montenegro, ngayon tagapaglinis, talagang mapaglaro ang tadhana. Puno ng pangungutya at paghamak ang kanyang boses. Si Isabela ay hindi pa rin nag-angat ng tingin. Piniga niya ang basahan at muling nagpunas ng sahig, na para bang hindi niya naririnig ang sinasabi ni Miguel. Lumapit si Katrina. Hawak niya ang isang tasa ng take-out na kape. Umusok pa ito. Mainit na Amerikano. "Excuse me po, Ale," sabi ni Katrina sa isang mapanuyang tono, ginagaya ang magalang na pananalita. Umangat ang gilid ng kanyang labi. "Bilisan mo namang maglinis. Daanan ito ng mga tao, di ba? Paano ka makakatapos kung ganyan ka kabagal?" At bigla niyang itinagilid ang kanyang kamay. Ang mainit na kape ay bumuhos sa sahig. Ang kulay kapeng likido ay kumalat sa sahig na kalilinis lang ni Isabela. Ang amoy ng kape ay kumalat sa lobby at may mga napatsk sa paligid. Ilang tao ang umiwas ng tingin habang ang iba ay tumingin kay Isabela ng may awa. Saglit na tiningnan ni Isabela ang natapong kape. Ang mantsa ay kumakalat sa marmol na sahig. At walang anumang salita, kinuha niya ang basahan at nagsimulang punasan ito. Walang reklamo, walang buntong hininga, walang luha. Patuloy lang siyang kumikilos. Nakaluhod pa rin, dahan-dahan at maingat. Niyakap ni Miguel ang baywang ni Katrina, puno ng pagtatagumpay. Ngumiti siya habang tinitingnan ang batang babae sa kanyang mga braso. "Tara na, may kailangan pa tayong asikasuhin, hindi tayo pumarito para manood ng ganito. Sayang sa oras." Ngunit sa sandaling iyon, isang malakas na boses ang umalingaw-ngaw sa lobi. "Ma'am." Isabela. Isang lalaking nasa katanghaliang gulang at nakasuot ng suit ang humihingal na tumatakbo palapit. Siya ang administrator ng gusali. May pawis sa kanyang noo at may hawak siyang mga dokumento. Hindi niya pinansin sina Miguel at Katrina at huminto sa harap ni Isabela. Bahagya siyang yumuko, huminga ng malalim, at maingat na nagsalita. "Ma'am Isabela, pasensya na po. Alam kong abala kayo, pero mayroon lang pong apurahang bagay." Kakaiba ang tono ng administrator. Hindi ito ang karaniwang pakikitungo sa isang janitor. Ito ay maingat at magalang, na para bang nag-uulat sa isang superior. May bahid pa ng respeto sa kanyang boses. "Tungkol po ito sa kontrata ng umuupa sa 3rd floor. Kailangan po itong maaprubahan ngayong araw. Paano po natin ito gagawin? Hindi po kami maaaring magdesisyon nang wala ang inyong pahintulot." Doon lamang dahan-dahang tumayo si Isabela. Inilagay niya ang basahan sa timba at nag-isip sandali. Tila may inaalala siya. Ang administrator ay kinakabahang naghintay sa kanyang sagot, na para bang naghihintay ng isang mahalagang hatol. "Huwag munang ituloy yan ngayon. Pag-aaralan ko ulit bukas at tatawagan kita." Mahinahon at mababa ang boses ni Isabela. Hindi ito isang utos, ngunit malinaw na isang direktiba. Tono ng isang taong may kapangyarihan magpasya. "Sige po, ganoon po ang gagawin namin." Yumukod ng malalim ang administrator. Isang magalang na pagyuko na halos 90 degree. At walang karagdagang salita, mabilis siyang umalis. Nanigas ang ekspresyon ni Miguel. Nanlaki ang kanyang mga mata.
at kumunot ang kanyang noo. Anong nangyari? Ang administrator, humihingi ng approval sa isang janitor? At ganoon pa kababa ang pagyuko? Naguluhan ang kanyang isip, hindi niya maintindihan. Malinaw na nakasuot ng lumang uniforme si Isabela at naglilinis ng sahig, nakaluhod at naglalampaso. Pero bakit ganoon ang kilos ng administrator? Para bang si Isabela ang may-ari ng gusaling ito? Napansin din ni Katrina ang sitwasyon at hinila ang manggas ni Miguel. Hon, ano yon? Bakit siya yumuyukod sa janitor? Ang weird! Bulong niya. Hindi makasagot si Miguel. Isang hindi maipaliwanag na pakiramdam ang bumabagabag sa kanya. Baka nagkamali lang ako ng nakita, naisip niya. Pero hindi. Malinaw ang nakita niya. Ang administrator ay lumapit kay Isabela para sa isang approval. Muling lumuhod si Isabela at nagsimulang magpunas ng sahig, parehong postura, parehong blankong ekspresyon, na para bang walang nangyari. Nilinis niya ang mantsa ng kape at piniga ang basahan. Ang kanyang mga kilos ay sanay at mahusay. Habang naglalakad palayo, hindi mapigilan ni Miguel na lumingon pabalik. Isang janitor. Malinaw na isang janitor. Pero bakit ganito ang pakiramdam niya? Mabigat ang kanyang dibdib. Habang papasok sa elevator, bumulong si Miguel. Ano yon? May mali. Tinanong siya ni Katrina, ngunit hindi siya sumagot. Hanggang sa pagsara ng pinto ng elevator, tinitingnan niya si Isabela na naglilinis ng sahig. Isang maliit na apoy ng pangamba ang nagsimulang sumiklab sa kanyang dibdib. Sa unang pagkakataon, ang salitang janitor ay naging kakaiba sa kanyang pandinig. Habang paakyat ang elevator, nakatitig lang si Miguel sa labas. Ang eksenang iyon ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Ang magalang na kilos ng administrator, ang mahinahong direktiba ni Isabela, at kung ano pa mang nakatago sa likod nito. Ang masamang kutob na nagsimula sa lobby noong araw na iyon, hindi pa alam ni Miguel na iyon ang simula ng isang malaking alon na yayanig sa lahat ng mayroon siya, na ang babaeng kanyang hinamak at nilibak ay nasa mas mataas na posisyon pala kaysa sa kanya. Hindi naman laging tagapaglinis ng sahig si Isabela. Sa edad na 24, naging manugang siya ng isang pamilya ng mga milyonaryo. Sabi ng lahat, ito ay isang kasal na parang fairy tale. Isang Cinderella story. Ngunit mula pa lang sa araw ng kasal, alam na ni Isabela na hindi ito isang fairy tale. Para sa kanya, ang buhay may asawa ay hindi pag-ibig. Ito ay isang pagsubok kung saan kailangan niyang patunayan ang kanyang sarili araw-araw. Mula sa paggising sa umaga hanggang sa pagtulog sa gabi, hindi kailanman nakahinga ng maluwag si Isabela. Hindi niya alam kung kailan at saan may sasabihin laban sa kanya. Ang kanyang biyenan ay laging bumubuntong hininga sa tuwing makikita siya, na para bang ang presensya niya ay isang malaking abala. Ang batang maagang naulila, walang tamang pag-aaruga, kaya ganyan ang asal. Sinasabi ito ng kanyang biyenan kahit sa harap ng mga bisita, sa mga pagtitipon ng pamilya, sa harap ng mga kaibigan ng kanyang asawa, at maging sa mga taong unang beses pa lang niyang makilala. Yumuyuko lang si Isabela at hindi umiimik. Kung sasagot siya, sasabihing bastos. Kung mananahimik, sasabihing wala siyang masabi. Tuwing may mga okasyon tulad ng Pasko o mga family reunion, lalong lumalala ang sitwasyon. Ang kanyang pinagmulan at nakaraan ay laging nagiging pulutan. Paano nga ba namatay ang mga magulang niya? Aksidente raw sa sasakyan. Noong high school pa lang siya. Naku, talagang ulila pala. Paano napunta ang anak natin na si Miguel sa ganyang babae? Naririnig ni Isabela ang lahat ng ito habang naghuhugas ng pinggan sa kusina. Gusto niyang takpan ang kanyang mga tainga, ngunit hawak niya ang mga plato. Gusto niyang umiyak, ngunit hindi pwede. Kung iiyak siya, sasabihing nagpapaawa lang. Sa hapagkainan, ang upuan ni Isabela ay laging nasa dulo, sa pinakasulok, malapit sa kusina. Habang kumakain, kailangan niyang laging tumayo para kumuha ng ulam, mag-init ng sabaw o magsandok ng kanin. Halos wala na siyang oras para kumain. Kung kulang ang ulam, sinasabi ng kanyang biyenan, hayaan mo nang maubos. Pwedeng kumain mamaya ang manugang. Hayaan mo nang kumain ang mga nakatatanda. Ibinababa ni Isabela ang kanyang kutsara. Gutom siya, ngunit hindi niya maipahalata.
Iyon ang patakaran sa bahay na iyon. Ang mga okasyon tulad ng Noche Buena ay lalong mahirap. Kailangan ni Isabela gumising ng alas 5 ng umaga para magluto sa kusina. Nagpiprito siya ng lumpiang Shanghai, naghahalo ng salad, nagpapakulo ng karne, at nagluluto ng spaghetti. Halos maputol ang kanyang likod, ngunit hindi siya pwedeng magpahinga. Kahit mag-uumaga na, nasa kusina pa rin si Isabela. Naguhugas ng pinggan, nag-aayos ng natirang pagkain, at naglilinis ng sahig sa kusina. Pagkatapos ng halos 20 oras na trabaho, walang anumang pasasalamat, salamat sa pagod mo. Iyon lang ang gusto niyang marinig, kahit isang beses lang. Ngunit hindi ito dumating. Sa halip, puro reklamo ang kanyang natatanggap. Medyo maalat ang pansit ngayon. Sunog ang pritong manok, hindi makain. Yumuyuko na lang si Isabela bilang sagot. Ang dalawa niyang hipag ay hindi man lang gumagalaw tuwing may okasyon. Nakaupo sila sa sofa, nanonood ng TV, nakikipaglaro sa mga pamangkin o natutulog. Habang si Isabela ay pagod na pagod sa pagtatrabaho. Minsan, sinubukan niyang magsalita ng maingat. Ate, baka pwede kayong tumulong? Masyadong marami po kasi ang trabaho para sa akin mag-isa. Suminghal ang kanyang biyenan. Ganyan talaga ang buhay ng manugang. Akala mo ba'y magpapakasarap ka lang dito? Ang mga anak ko ay magpapakahirap din sa bahay ng mga asawa nila, kaya dapat magpahinga sila dito sa sarili nilang tahanan. Hindi na nagsalita pa si Isabela. Minsan, habang naguhugas ng pinggan, sobrang sakit ng kanyang likod kaya't umupo siya sandali sa isang silya. 5 minuto lang iyon. Nang makita siya ng kanyang biyenan, sinabi nito, "Natuto sigurong magpaawa dahil ulila. Ganyan ka bata, ganyan na kaarte. Paano pa pagtanda?" Puno ito ng pangungutya. Pinilit ni Isabela na tumayo kahit masakit ang likod. Kapag may bisita, nawawalan ng pangalan si Isabela. Hindi siya tinatawag sa pangalan ng kanyang biyenan kapag ipinapakilala. Ang manugang namin. O kung minsan, yung babaeng yon? Nasa kusina siguro. Naghahain si Isabela ng tsaa, nagbabalat ng prutas, at ngumingiti sa mga bisita. Ngunit walang nagtatanong ng kanyang pangalan. Siya lang ay ang manugang ng mga Montenegro. Iyon lang. Alam ng kanyang asawang si Miguel ang lahat ng ito. Nakikita niya ang pang-iinsulto at hindi makatarungang pagtrato kay Isabela. Ngunit hindi siya kailanman pumanig sa kanya. Mahal, sinabihan na naman ako ni Mami sa harap ng mga tao. Kapag sinubukan ni Isabela na magsalita, nagagalit si Miguel. Huwag mo nang palakihin ang isyu. Alam mo namang ganyan si Mami, magtiis ka na lang. Ang salitang magtiis narinig na ito ni Isabela nang daan-daang beses sa mga pulong ng pamilya. Walang halaga ang opinyon ni Isabela. Ang pag-aaral ng mga bata, mga plano para sa mga okasyon, mga usaping pinansyal lahat ay napagpapasyahan nang wala siya. Kapag sinusubukan niyang magsalita, iwinawas-iwas ng kanyang biyenan ang kamay nito. Manahimik ka, manugang. Usapin ito ng aming pamilya. Aming pamilya. 10 taon nang naninirahan si Isabela sa bahay na iyon. Ngunit hindi siya kailanman naging bahagi ng kanilang pamilya. Mas sensitibo ang usapin tungkol sa pera. Kapag sinabi ni Isabela na kulang ang pambayad sa tuition ng mga bata, sumisimangot ang kanyang biyenan. Isang ulila na ganid sa pera. Ganyan siguro kapag lumaki sa hirap. Isang insulto, ngunit tiniis ito ni Isabela para sa kanyang mga anak. Ang lahat ng credit card at bank account ay nasa pangalan ng kanyang asawa. Walang sariling pera si Isabela. Kapag bumibili siya ng mga pangangailangan sa bahay o merienda para sa mga bata, kailangan niyang kolektahin ang mga resibo at ipakita sa kanyang asawa. Bakit mo binili to? Ano to? Tinitingnan ni Miguel ang bawat resibo. Kailangang ipaliwanag ni Isabela ang bawat isa. Kung bakit niya binili ang shampoo na iyon o ang biskwit na iyon, na para bang isang kriminal. Mayroon silang 2 anak. Sila ang buong mundo ni Isabela. Ngunit kahit sa usapin ng mga bata, walang boses si Isabela. Dugo ng Montenegro ang mga batang, yan, ano bang alam mo? Iyon ang laging sinasabi ng kanyang biyenan para patahimikin siya. Ang paaralan ng mga bata, ang kanilang mga kaibigan, ang kanilang kinabukasan lahat
ay nakasalalay sa desisyon ng kanyang biyenan at asawa. Si Isabela ay tagapagpakain, tagapagbihis, at tagapagpatulog lamang. 10 taon. Isang mahabang panahon. Unti-unting nagbago si Isabela. Noong una, umiiyak siya kapag nasasaktan. Nanginginig ang kanyang boses kapag nagagalit. Ngunit sa paglipas ng panahon, nawala ang mga emosyong iyon. Naging matipid siya sa salita. Nagsasalita lang kapag kailangan, nakalimutan na rin niya kung paano ngumiti. Unti-unting nawala ang ekspresyon sa kanyang mukha. Ang pagpapakita ng emosyon ay naging isang kahinaan. Ang pag-arte na parang walang nararamdaman ang naging paraan niya para mabuhay. Sa tuwing titingin siya sa salamin, isang estranghero ang kanyang nakikita. Ang 24 na taong gulang na babae na pumasok sa bahay na iyon at ang 35 taong gulang na siya ngayon ay magkaibang magkaiba. Ang kanyang mga mata ay iba na. Dati, may pag-asa. Ngayon, wala na. Para siyang nakatingin sa isang hungkag na hinaharap na may hungkag na mga mata. Isang gabi, matapos ang isang okasyon at umuwi na ang mga kamag-anak, naghugas si Isabela ng pinggan hanggang 2:00 ng madaling araw at nilinis ang sahig ng kusina. Habang nakaluhod at naglalampaso, naisip niya, bakit ko ginagawa to? Sino ako? Ano ba ako sa bahay na to? Malinaw ang sagot. Hindi siya manugang sa bahay na ito. Hindi rin pamilya. Isang taong maaaring itapon anumang oras. Isang bagay na itatapon kapag wala ng pakinabang. Iyon ang posisyon ni Isabela. 10 taon niyang ibinigay ang lahat. Ngunit hindi siya kailanman itinuring na tao sa bahay na iyon. Piniga ni Isabela ang basang-basahan at dahan-dahang tumayo. Sa bintana, nakita niya ang langit sa madaling araw. Malapit nang sumikat ang araw. Magsisimula na naman ang isang araw. Isang araw na puno ng pagsubok kung saan kailangan niyang muling patunayan ang kanyang sarili. Ngunit ng gabing iyon, nagbago ang tingin ni Isabela. Sa kanyang mga matang walang laman, isang maliit na kislap ang sumibol, napakaliit at napakalabo, ngunit hindi ito namatay. Alam na alam ni Isabela ang katotohanan ito, kung gaano kababasagin ang kanyang posisyon sa bahay na ito, na anumang oras ay maaaring may mangyari. Kaya nagsimula siyang maghanda. Lihim, tahimik at mag-isa. Siya lang ang nakakaalam kung para saan ang kanyang paghahanda. Nalaman ni Isabela ang tungkol sa pagtataksil ng kanyang asawa sa 7 taon ng kanilang pagsasama. May nakita siyang buhok ng babae sa bulsa ng suit ni Miguel. Hindi ito sa kanya. Mahaba at kulay brown. Hindi nagsalita si Isabela ng gabing iyon. Sa halip, nagsimula siyang magmasid ng tahimik. Mga tawag sa telepono sa gabi, pag-alis tuwing weekend para mag-golf at pag-uwi ng madaling araw, bigla ang pagdami ng mga business trip sa ibang bansa. Dumarami ang ebidensya. Ngunit ang mas nakakagulat ay ito. Alam ng lahat ng miyembro ng pamilya ang tungkol dito. Ang pagtataksil ni Miguel ay isang open secret sa bahay. Alam ng biyenan, ng mga hipag, at maging ng mga nakatatandang kamag-anak. Ngunit walang sinumang nagsalita. Tila ba ito ay isang normal na bagay na dapat palampasin? Isang gabi, lakas loob na kinausap ni Isabela ang kanyang biyenan. Mommy, laging ginagabi ng uwi si Miguel. May alam po ba kayo? Hindi inalis ng biyenan ang tingin sa telebisyon habang sumasagot. Normal lang sa lalaki ang maglibang paminsan-minsan. Siguro may pagkukulang ka kaya niya ginagawa yan. Hindi makapaniwala si Isabela sa narinig. Ano po? Dahil may pagkukulang ako? Mami, hindi po yata tama yon. Mali po ang manloko. Lumingon ang kanyang biyenan. Malamig ang tingin nito. Kung inaalagaan mo lang sana ng maayos ang asawa mo, hindi yan maghahanap ng iba. Kapag pabaya ang babae sa bahay, ganyan talaga. Huwag mong isisi sa iba, sisihin mo ang sarili mo. Natigilan si Isabela. Iyon ang lohika sa bahay na iyon. Kung nanloloko ang asawa, kasalanan ng asawa. Kung nasisira ang pamilya, kasalanan ng manugang. Lahat ay kasalanan ni Isabela. Mula noon, ilang beses pang sinubukan ni Isabela na magreklamo. Kinausap niya mismo ang kanyang asawa. Kakaiba ka na nitong mga nakaraang araw. May tinatago ka ba sa akin?
Ang reaksyon ni Miguel ay laging pareho, isang buntong hininga at pagkainis. Heto na naman tayo. Bakit ba ang sensitive mo? Nakakapagod ka. Hindi ako sensitive. Sinasabi ko lang ang totoo. Ano bang nangyayari sa'yo? Nagiging weird ka na talaga. Sa tuwing magrereklamo si Isabela, pareho ang sagot na natatanggap niya. Sensitive. Weird. Anong problema mo? Ang tunay na problema ay nawawala. At ang emosyon ni Isabela ang nagiging issue. Gaslighting. Ngunit hindi pa alam ni Isabela ang salitang iyon noon. Lalong lumala ang sitwasyon. Nagsimulang magkalat ng kung ano-anong salita ang kanyang biyenan sa mga kapitbahay. Medyo kakaiba ang manugang ko ngayon. Gumagawa ng kwento. Bigla na lang nagagalit. Nag-aalala ako. Talaga po? Baka po nagme-menopause na sa edad niyang yan? Ewan ko nga. Dapat yata siyang dalhin sa doktor. Nakarating kay Isabela ang mga tsismis. Nagbago ang tingin sa kanya ng mga tao sa kanilang lugar. Tingin ng awa o tingin sa isang taong may problema sa pag-iisip. Mas malala pa ang ginawa ni Miguel. Nagsimula niyang i-record ng palihim ang mga sinasabi at ginagawa ni Isabela. Ang mga sandaling nagagalit siya, ang mga sandaling tumataas ang kanyang boses. Para kung sakaling kailanganin sa huli, sabi ni Miguel sa kausap niya sa telepono. Narinig ni Isabela ang usapang iyon. Nanlamig ang kanyang buong katawan. Naramdaman niyang may inihahanda ang kanyang asawa laban sa kanya. Isang gabi, dahil sa sobrang pagod, napaiyak si Isabela sa sala. Siguro mga 5 minuto siyang umiyak. Lahat ng kinimkim niyang sama ng loob ay lumabas. Ngunit may kumukuha pala ng video. Nang makita niya si Miguel na nakatayo sa dulo ng pasilyo hawak ang kanyang cellphone, kinilabutan si Isabela. Anong ginagawa mo? Wala. Nag-aalala lang ako sa'yo. Kasinungalingan. Kinukunan ni Miguel ng video ang emosyonal na pagbagsak ni Isabela. Gusto niyang gumawa ng ebidensya na siya ay isang asawang may problema, isang babaeng hindi stable ang pag-iisip. Ilang araw ang lumipas, maingat na nagsalita si Miguel. Isabela, paano kung pumunta tayo sa doktor? Sa psychiatrist? Mukhang nahihirapan ka na kasi nitong mga nakaraang araw. Nanginginig ang mga kamay ni Isabela. Nagsisimula na. Gagawin na nila akong baliw. Okay lang ako, hindi ko kailangang pumunta sa doktor. Hindi. Magpa-check up lang tayo. Para sigurado. Malambing ang boses ni Miguel, ngunit alam ni Isabela ang tunay niyang intensyon. Kapag pumunta siya sa doktor, magkakaroon ng record. At ang record na iyon ay gagamitin laban sa kanya sa annulment case, isang asawang may problema sa pag-iisip, isang inang hindi kayang alagaan ang mga anak. Iyon ang plano ni Miguel. Lubos na naramdaman ni Isabela ang pagiging mag-isa sa bahay na iyon, walang kakampi. Ang pamilya ng kanyang asawa ay nasa panig ni Miguel at ang kanyang asawa ay naging kaaway na. Ang kanyang mga anak ay bata pa para maintindihan ang sitwasyon. Si Isabela ay ganap na nag-iisa. Gabi-gabi, nasa kusina si Isabela. Kapag tulog na ang lahat, binubuksan niya ang ilaw sa kusina at naghuhugas ng pinggan. Sa ilalim ng tunog ng tubig, nilulunok niya ang kanyang mga luha. Hindi siya pwedeng umiyak ng malakas. Baka may makarinig at maging ebidensya pa. Habang nakababad ang kanyang mga kamay sa malamig na tubig, naisip niya, hindi ako pwedeng bumigay. Hindi ako pwedeng magpatalo sa gusto nila. Sa kabila ng lahat, paminsan-minsan ay may maikling tawag si Isabela. Sa madaling araw, kapag tulog na ang lahat, nagtatago siya sa banyo at bumubulong sa telepono. Oo, ako to. Ayos lang ako. Konti na lang. Laging maingat ang tawag. Hindi ito umaabot ng 1 minuto. Ang kausap niya, sa kabilang linya, ay may mababa at mahinahong boses. Maghintay ka lang ng kaunti pa. Malapit na. Sige. Sagot ni Isabela at ibinaba ang tawag. Walang nakakaalam kung sino iyon o kung ano ang kanilang pinag-uusapan. Ang problema, napansin ni Miguel ang mga tawag na iyon. Ilang beses niyang nakita si Isabela na lumalabas sa banyo ng madaling araw. Sino ang kausap mo? Wala. Hindi lang ako makatulog. Huwag kang magsinungaling. Alam ko ang lahat. Matatalim ang mga mata ni Miguel. Mula noon, nagsimula na ang pagtatanong. May tinatago ka, no? Sino yan? Lalaki ba? Wala nga. Kung wala,
Bakit ka nagtatago para tumawag? Anong binabalak mo? Paulit-ulit si Miguel. Araw-araw, parehong tanong. Hinalughog niya ang cellphone ni Isabela, tiningnan ang call logs, at binuklat ang kanyang bag. Ngunit wala siyang nakita. Hindi nagiiwan ng bakas si Isabela. May tinatago ka. Sa bawat pag-uulit ng mga salitang iyon, lalong lumalaki ang kaba ni Miguel. Ngunit hindi sumasagot si Isabela. Patuloy lang siya sa kanyang pang-araw-araw na gawain. Nagluluto, naglalaba, nag-aasikaso ng mga bata na para bang walang nangyayari. Ang pananahimik ni Isabela ang kanyang sandata. Kung makikipagtalo siya, siguradong talo siya. Sanay ang pamilyang ito sa pakikipag-away. Kung gagamitin niya ang emosyon, makakahanap lang sila ng butas. Kung iiyak siya, magiging ebidensya iyon na hindi siya stable. Kung magagalit, magiging ebidensya iyon na hindi niya kontrolado ang sarili. Kahit anong gawin niya, dehado siya. Kaya nanahimik na lang si Isabela. Kahit anong tanong, hindi siya sumasagot. Kahit anong panggigipit, hindi nagbabago ang kanyang ekspresyon. Nanatili siyang matatag na parang bato. Lalo namang nabahala si Miguel sa ganitong kilos ni Isabela. Dati, umiiyak siya at nagagalit. Pero ngayon, wala nang reaksyon. Naramdaman niyang may mali, ngunit hindi niya matukoy kung ano. Ano bang nangyayari sa'yo? Anong tinatago mo? Hindi sumasagot si Isabela. Nagpupunas lang siya ng mesa, nagtutupi ng damit, at tumutulong sa homework ng mga bata. Ginagawa niya ang mga ordinaryong bagay nang may kahinahunan. Pagsapit ng gabi, muling nasa kusina si Isabela. Habang naguhugas ng pinggan, tumingin siya sa labas. May ilang bituin sa madilim na kalangitan. Bumulong si Isabela sa sarili. Konti na lang. Konting tiis na lang. Malapit na. Ang paghahanda ni Isabela ay nagsimula na, sa paraang hindi napapansin ng sinuman, tahimik at dahan-dahan. Habang sinusubukan siyang gawing baliw ng kanyang asawa, may ibang inihahanda si Isabela. Kung ano iyon, wala pang nakakaalam. Habang pinipiga ang basahan, naisip ni Isabela, masyado nila akong minaliit. Dahil ulila ako, dahil wala akong ibang mapupuntahan. Pero malalaman nila kung sino ako. Nang gabing iyon, nanatili si Isabela sa kusina hanggang madaling araw. Wala nang luhang tumutulo. Sa halip, ang kanyang mga mata ay naging matatag, parang talim ng isang kutsilyo. Dumating ang araw na matagal nang hinihintay o kinatatakutan ni Isabela. Sa wakas, inilabas na ni Miguel ang kanyang huling baraha. Pinili ni Miguel ang araw ng kanyang party para sa pagkatalaga bilang bagong chairman. Ginanap ito sa pinakamagarang hotel ballroom sa Maynila na dinaluhan ng mahigit 600 bisita, mga kilalang tao sa negosyo, politiko, at maging mga sikat na artista. Sa maningning na entabladong iyon, plano ni Miguel na bigyan si Isabela ng huling kahihiyan. Sa araw na iyon, gumanap pa rin si Isabela bilang isang mabuting manugang. Nakasuot ng eleganteng Filipiniana, binabati niya ang mga bisita at nanatiling nakangiti sa tabi ng kanyang biyenan. Walang sinuman ang nakakaalam kung ano ang mangyayari. Pagkatapos ng mga talumpati at pag-aalay ng tagay, kinuha ni Miguel ang mikropono. Puno ng kumpiyansa ang kanyang mukha at namumula ang kanyang pisngi dahil sa alak. Ngayong gabi, gagawin ko ang pinakamahalagang anunsyo sa aking buhay. Natahimik ang buong bulwagan. Lahat ay nakatingin kay Miguel. Si Isabela, na nakatayo malapit sa entablado, ay tumingala sa kanyang asawa. Kumakabog ang kanyang dibdib. Ano kaya ang sasabihin niya? Ngayong gabi, sa harap ninyong lahat, ipinahahayag ko ang aming paghihiwalay. Natigilan ang buong bulwagan. Kumalat ang mga bulungan. Nagtinginan ang mga tao at nagbulungan. Bumaba si Miguel mula sa entablado at tumayo sa harap ni Isabela. May hawak siyang isang envelope. Tinitigan niya si Isabela sa mata at inabot ang mga dokumento. Pirmahan mo, isang salita lang. Walang paliwanag, walang paumanhin. Daan-daang mata ang nakatutok kay Isabela. Sunod-sunod ang flash ng mga kamera. Nanigas si Isabela sa kanyang kinatatayuan. Muling nagsalita si Miguel sa mikropono. Hindi ko na kayang makasama pa ang babaeng ito. May problema siya sa pag-iisip at kulang sa kakayahan bilang isang asawa. Muling nagkaroon ng bulungan. Ang ilan ay umiling, ang iba ay nagpakita ng awa,
ngunit walang nangahas na makialam. Walang sinuman ang sasalungat sa isang milyonaryong chairman. Lumapit ang biyena ni Isabela, puno ng pangungutya ang kanyang mukha. Swerte ka na ngang nakarating ka rito kahit ulila ka. 10 taon kang nagpasarap sa pamilya namin, sapat na yon. Umalis ka na. Nanginginig ang mga kamay ni Isabela, ngunit walang luhang lumabas. Inaasahan na niya ito. Sa halip, isang malamig na pakiramdam ang bumalot sa kanya. Sa sandaling iyon, isang babae ang napansin ni Isabela. Isang batang babae na nakatayo sa tabi ni Miguel ang kanyang kabit, si Katrina. Tahimik niyang pinapanood ang reaksyon ni Isabela. May bahagyang ngiti sa kanyang labi. Ngiti ng isang nagwagi. Dahan-dahang nagsalita si Isabela. Paano ang mga bata? Nabasag ang kanyang boses. Inaasahan na niya ang paghihiwalay. Handa na siya sa kahihiyan. Ngunit ang kanyang 2 anak, hindi niya kayang isuko. Hayaan niyo lang po akong makita ang mga anak ko. Pakiusap. Nanginginig ang boses ni Isabela. Sa unang pagkakataon, lumabas ang kanyang emosyon. Humalakhak si Miguel. Dugo ng Montenegro ang mga batang yan. Anong kinalaman mo? Masisira lang sila kung ikaw ang mag-aalaga. Isang matigas na pagtanggi. Nawalan ng kulay ang mukha ni Isabela. Nanghina ang kanyang mga binti. Ngunit hindi siya natumba. Kinagat niya ang kanyang labi at nanatiling nakatayo. Kumuha si Miguel ng isa pang dokumento mula sa kanyang bulsa. Halatang handa na siya. Pirmahan mo rin to. Bilis. Kinuha ni Isabela ang dokumento. Binasa niya ito. Isang waiver ang nakasulat. Puno ito ng mga probisyon. Ano to? Formalidad lang. Para hindi ka na maghabla o gumawa ng gulo sa hinaharap. Pirmahan mo na. Hindi ipinaliwanag ni Miguel ang nilalaman. Pinipilit lang niya itong pumirma. Ang mga tingin ng mga tao ay masakit. Lahat sila ay tinitingnan si Isabela na parang isang palabas. Muling binasa ni Isabela ang dokumento. Isinusuko ang lahat ng karapatan sa anumang legal na alitan sa hinaharap. Isinusuko ang karapatan sa paghahati ng ari-arian. Hindi magsasampa ng kaso, kaugnay ng kustudiya ng mga anak. Puno ito ng mga dehadong kondisyon. Ngunit alam ni Isabela kung ano ang kahulugan ng dokumentong ito. Ilang taon na siyang palihim na kumukonsulta sa isang abogado. Sinabi ng abogado, Ma'am Isabela, kung pilitin ka nilang pumirma agad, pumirma ka. Tiyakin mo lang na nandoon ang probisyon na inihanda natin. Tiningnan ni Isabela ang dulo ng dokumento. Sa maliliit na letra, may mga nakasulat. Isa sa mga iyon ang nakakuha ng kanyang pansin. Iyon ang probisyon na sinabi ng abogado. Ano pang hinihintay mo? Nakatingin ang lahat, pag-uudyok ni Miguel. Sumagi sa isip ni Isabela ang mukha ng kanyang mga anak. Ang kanyang 10 taong gulang na anak na si Angela at ang kanyang 8 taong gulang na anak na si Marco. Malinaw sa kanyang isip ang kanilang mga ngiti. Ang kanilang mga boses na tumatawag sa kanya ng mama ay umalingaw-ngaw sa kanyang tainga. Kailangan nating magkahiwalay ngayon. Pero siguradong magkikita tayo ulit. Babalikan kayo ni Mama. Nanginginig ang kamay ni Isabela, ngunit matatag ang kanyang puso. Kinuha niya ang panulat, at dahan-dahan, pumirma siya. Isabela Reyes. 3 salita ang nakaukit sa papel. Isang ngiti ng tagumpay ang sumilay sa mukha ni Miguel. Hinablot niya ang dokumento. Basta na lang itinupi, at isinuksok sa bulsa ng kanyang suit. Hindi na niya ito muling binasa. Naisip niyang hindi na kailangan. Naniniwala siyang pabor sa kanya ang dokumento. Sige na, umalis ka na, malamig na sabi ni Miguel. Tinalikuran niya si Isabela at lumapit kay Katrina. Inakbayan niya si Katrina at kumaway sa mga bisita. Isang perpektong tagumpay. Iyon ang nasa isip ni Miguel. Ang kanyang ina ay tumango rin ng may kasiyahan. Sa wakas, napaalis na nila ang babaeng iyon. Ang kanyang mga kapatid na babae ay nagtawanan din na para bang isang matagal ng problema ang nalutas. Si Isabela, ramdam ang lahat ng tingin sa kanyang likuran, ay lumabas ng bulwagan. Ngunit hindi alam ni Miguel na ang waiver na kapipirma lang niya ay ang mismong tanikala na gigipos sa kanya. Ang dokumentong iyon ay may probisyon na hindi niya nabasa bilang kapalit ng walang kondisyong pagpayag ni Isabela sa paghihiwalay
Inaako ni Miguel Montenegro ang buong responsibilidad para sa lahat ng kanyang mga hidden assets at mga ilegal na gawain sa pananalapi sa loob ng kanilang pagsasama. Bukod dito, kasama rin ang isang probisyon na nagpapatunay na lahat ng transaksyong pinansyal na isinagawa sa ilalim ng pangalan ni Isabela ay ginawa sa ilalim ng kanyang direktang utos. Isang nakalalasong probisyon na matalinong isiningit ng abogado sa pagnanais ni Miguel na talunin si Isabela. Siya mismo ang nahulog sa sarili niyang bitag dahil sa pagiging kampante. Hindi niya sinuri ng maayos ang nilalaman ng dokumento. Hindi niya napansin kung bakit ganoon kadaling pumirma si Isabela. Binulag siya ng kanyang kayabangan. Tahimik na umalis si Isabela ng araw na iyon. Dinaanan niya ang lobby ng hotel at lumabas. Ang malamig na hangin ng gabi ay humaplos sa kanyang pisngi. Hangin ng Disyembre. Ngunit hindi nilalamig si Isabela. Tumingala siya sa langit, puno ng bituin. Sa ilalim ng parehong langit, nandoon ang kanyang mga anak. Ano kaya ang ginagawa nila ngayon? Hinahanap kaya nila ang kanilang ina? Maghintay lang kayo. Babalik si Mama. Kinuha ni Isabela ang kanyang cellphone mula sa bulsa. Tinawagan niya ang isang numerong nakasave dito. 2 ring lang at sinagot na ito. Tapos na. Nakapirma na ako. Isang mababang boses ang narinig mula sa kabilang linya. Magaling, kami na ang bahala ngayon. Ibinaba ni Isabela ang tawag at nagsimulang maglakad. Magaan ang kanyang mga hakbang. Gumalaw ang kanyang labi. Walang tunog, ngunit malinaw na may sinasabi siya. Tapos na. Ngayon, magsisimula na. Sa mga mata ni Isabela, hindi luha kundi isang malamig na kislap ang naroon. Ang lahat ng kanyang inihanda sa loob ng maraming taon ay sa wakas ay magsisimula ng gumalaw. Tahimik, ngunit tiyak. Hindi alam ni Miguel na sa sandaling iyon, siya mismo ang gumapos sa kanyang sariling hinaharap. Sa maningning na bulwagang iyon, sa harap ng daan-daang bisita, siya mismo ang nagsuot ng posas sa sarili. Na ang talim na dapat sanang sumugat kay Isabela ay nakatutok na ngayon sa kanyang sariling leeg. Pagkatapos ng paghihiwalay, tuluyang nagbago ang buhay ni Isabela. Mula sa pagiging manugang ng isang milyonaryong pamilya, bigla siyang naging isang babaeng walang-wala. Wala ng mga designer bag, mamahaling sasakyan, o malaking bahay. Wala siyang dala, kundi ang kanyang sarili. Ang babaeng natutulog sa isang hotel suite kagabi ay kailangan ng maghanap ng mauupahang kwarto ngayon. Mabilis na kumalat ang balita. Sinigurado ito ni Miguel. Sa golf course, sa mga mamahaling restaurant, sa mga pagtitipon ng mga negosyante, palaging ikinukwento ni Miguel ang tungkol kay Isabela. Grabe ang dating asawa ko, nagwala para sa pera noong naghiwalay kami. Gumawa pa ng mga peking ebidensya para takutin ako. Sa huli, pinalayas ko. May problema kasi sa pag-iisip. 10 taon akong nagtiis para sa mga anak ko. Naniwala ang mga tao. Salita iyon ng isang chairman ng isang malaking kumpanya. Walang dahilan para magduda. Ang awa para kay Isabela ay agad na napalitan ng panunumbat at bulungan. Mukhang pera raw. Nagpakasal lang daw para sa yaman ng mga Montenegro. Humihingi raw ng daan-daang milyon, kaya pinalayas. Sumubok umangat sa buhay, pero sa huli, walang nakuha. Kawawa. Hindi nagpaliwanag si Isabela. Kahit gawin niya, walang maniniwala. Hindi mahalaga ang katotohanan. Ang pinaniniwalaan lang ng mga tao ay kung ano ang gusto nilang paniwalaan. Kailangan niyang maghanap ng trabaho. Issue ito ng kaligtasan. Nagpasa si Isabela ng resume kung saan-saan, ngunit hindi ito madali. Kahit makarating siya sa interview, pareho ang resulta. Pasensya na po, may napili na kaming ibang kandidato. Hindi nila sinasabi ang dahilan, ngunit alam ni Isabela, may gumagalaw sa likod. Si Miguel. Pinipigilan niyang makabangon si Isabela. Ang mga trabahong hirap niyang makuha ay hindi nagtatagal. 1 buwan, pinakamatagal na ang 2. Bigla na lang tinatapos ang kanyang kontrata o pinapayuhang mag-resign. Isang hindi nakikitang kamay ang humihila sa kanya pababa. Sa 3 buwan, tumayo si Isabela sa harap ng isang gusali. Isang 25 buong palapag na gusali sa labas ng sentro ng lungsod.
Hindi ito marangya, ngunit malinis at maayos. Kaya niyo po bang maging building assistant at kasabay na maglinis? Tanong ng administrator. Tumango si Isabela. Opo, kaya ko. Ganoon nagsimulang magtrabaho si Isabela sa gusaling iyon. Sa araw, ginagawa niya ang mga gawain ng isang assistant. Sa gabi, naglilinis siya. Hindi malaki ang sahod, ngunit stable ito. Higit sa lahat, hindi siya bigla ang tinatanggal dito. Ang tingin sa kanya ng mga tao ay isang simpleng tagapaglinis. Ang ale na naglalampaso sa lobby, ang babaeng nagtatapo ng basura sa pasilyo, ang taong hindi man lang tinitingnan sa elevator. Walang sinumang pumapansin kay Isabela. Walang bumabati, walang kumakausap, mas komportable pa nga ito para sa kanya. Ang hindi mapansin. Iyon ang kailangan ni Isabela sa ngayon. Ngunit may mga kakaibang bagay na nagsimulang mangyari. Noong una, maliliit na bagay lang. Isang hapon, ang CEO ng isang kumpanya sa third floor ay naghanap kay Isabela. Isang lalaking nasa 40s at nakasuot ng magarang suit. Excuse me, kayo po ba si Isabela? May itatanong lang po sana ako. Ibinaba ni Isabela ang kanyang basahan at tumayo. Pinunasan niya ng likod ng kanyang kamay ang pawis sa noo at tiningnan ang lalaki. Opo, ano po iyon? Tungkol po ito sa renewal ng aming lease contract. Tinanong ko po ang administrator. At sabi niya, kailangan ko raw pong kumuha muna ng kumpirmasyon mula sa inyo. Posible po bang ma-renew namin sa parehong kondisyon? Maingat ang tono ng CEO. Siguro'y naiilang siyang humingi ng pahintulot sa isang tagapaglinis. Ngunit iyon ang sinabi ng administrator, kaya kailangan niyang sumunod. Nag-isip sandali si Isabela at tumango. Kung parehong kondisyon, ayos lang. Ihanda niyo ang kontrata at dalhin sa admin office bago matapos ang susunod na linggo. Nakahinga ng maluwag ang CEO at yumukod, na parabang nakakuha siya ng isang mahalagang pahintulot. Muling kinuha ni Isabela ang basahan at nagpunas ng sahig. Naulit ang mga katulad na pangyayari. Kapag may mahalagang issue sa kontrata ang mga nangungupahan, kay Isabela sila unang nagtatanong. Pag-aayos ng renta, pagbabago sa kondisyon ng kontrata, pahintulot para sa renovation, lahat ay dumadaan kay Isabela. Ang administrator ay laging nagdadala ng mga dokumento para sa approval kay Isabela. Gastusin sa maintenance, bayad sa janitorial services, sahod ng mga guwardiya, lahat ng gastusin ay kailangan ng kumpirmasyon ni Isabela. Ma'am Isabela, ito po ang bill ng kuryente para sa buwang ito. Pakicheck po. Maingat na binabasa ni Isabela ang dokumento at pumipirma. Yumuyukod ang administrator at umaalis. Isang tagapaglinis na nag-aapruba ng mga bayarin. Kakaibang tanawin para sa sinuman. Minsan, nagkaroon ng reklamo tungkol sa ingay mula sa isang kumpanya sa 7th floor. Nagkaroon ng alitan sa pagitan nila at ng kumpanya sa itaas. Sinubukan ng administrator na mamagitan, ngunit hindi ito naayos. Sa huli, si Isabela ang namagitan. Kinausap niya ng hiwalay ang dalawang CEO. Pagkatapos ng 30 minuto, naayos ang problema. Ang dalawang CEO ay sumunod sa desisyon ni Isabela nang walang reklamo. Ang mas nakapagtataka ay ang sumunod. Kapag umiling si Isabela, lahat ay humihinto. May isang bagong kumpanyang gustong umupa. Maganda ang kanilang alok at sapat ang deposito. Ngunit nang tingnan ni Isabela ang mga dokumento, umiling siya. Hindi pwede ang kumpanyang ito. Hindi nagtanong ng dahilan ang administrator. Sige po, sagot lang niya. Hindi natuloy ang kontrata. Isang kontratang nagkakahalaga ng milyon-milyon ang nakansela dahil sa isang salita ni Isabela. Itinatago ni Isabela ang mga mahahalagang dokumento sa isang nakakandadong drawer. Ang susi ay laging nakasabit sa kanyang leeg. Walang sinumang nakapagbukas ng drawer na iyon. Ang lahat ng kita at gastos ng gusali ay gumagalaw sa loob ng isang partikular na istruktura. Ang mga nakakaalam lang ng istrukturang iyon ay si Isabela, ang administrator at isang tao mula sa labas. Sinadya ni Isabela na hindi ito ipakita. Pagkatapos ng trabaho, madalas na umaakyat si Isabela sa rooftop. Mula sa 25th floor, maganda ang tanawin ng lungsod sa gabi. Sumasandal siya sa rehas at matagal na nakatayo. Laging may hawak siyang isang bungkos ng susi.
Ang mga susi ay nagkakalansingan. Susi ng admin office, susi ng machine room, susi ng rooftop, susi ng bodega sa basement, at isang susi para sa isang silid na walang nakakaalam. Bawat susi ay may iba't ibang kulay ng keychain, at kahit nakapikit, alam ni Isabela kung aling susi ang para sa aling pinto. Habang nakatingin sa gusali, bumulong si Isabela. Konti na lang, malapit na. Umihip ang hangin at ginulo ang kanyang buhok. Malamig ang kislap sa kanyang mga mata. Ang mga matang dati puno ng luha ay matigas na, ngayon na parang bakal. Sa ibaba, ang mga tao ay parang mga langgam na gumagalaw. Walang sino man sa kanila ang nakakakilala kay Isabela. Walang nakakaalam kung sino siya o kung ano ang kanyang inihahanda. Ang dating asawang walang-wala, ang kaawa-awang babaeng pinalayas mula sa pamilya ng mga milyonaryo. Isang taong naglilinis para lang mabuhay. Ganoon pa rin ang tingin ng mga tao, ngunit sa loob ng gusaling ito, iba ang sitwasyon. Sa isang salita ni Isabela, isang kontratang milyon-milyon ang natutuloy, at sa isang iling niya, isang mahalagang pulong ang humihinto. Hindi makapagsimula ng renovation ang mga nangungupahan nang walang pahintulot ni Isabela. Bakit may ganitong kapangyarihan ang babaeng sinasabing pinalayas ng walang dala? Bakit hawak ng babaeng naglalampaso ng sahig ang kapangyarihang mag-apruba? Ano nga ba ang tunay na pagkatao ng babaeng tinatawag ng lahat na janitor? Kakaunti pa lang ang nakakaalam ng sagot. Si Isabela mismo, ang kanyang abogado, at ang administrator. Ngunit nagsisimula nang lumitaw ang mga lamat. Tahimik, dahan-dahan, ngunit napakatiyak. Humarap si Isabela mula sa rehas ng rooftop. Isinuksok niya ang bungkos ng susi sa kanyang bulsa at naglakad papunta sa hagdanan. Bukas, muling isusuot ni Isabela ang kanyang uniforme. Maglilinis siya ng sahig, magtatapon ng basura, at maglilinis ng banyo. Ngunit malalaman din ng lahat na hindi lang iyon ang lahat. Ang pagkakakilala sa kanya bilang isang dating asawang walang-wala ay unti-unti nang nawawalan ng saysay. Malapit na ang araw ng pagbubunyag ng katotohanan. Lumipas ang 2 taon mula nang maghiwalay sila. Ang sitwasyon ni Miguel ay tuluyan nang nagbago. Ang negosyong inaasahan niyang lalago ay nagsimulang bumagsak. Maling mga desisyon sa pagpapalawak, mga palpak na pamumuhunan, at mga kasosyong nagtaksil. Sabay-sabay na sumabog ang mga problema. Isang malaking proyekto sa ibang bansa ang nakansela at tinalikuran siya ng kanyang mga supplier. Naubos ang pondo ng kumpanya at nagsimulang dumating ang mga naniningil ng utang. Araw-araw siyang tinatawagan ng kanyang ina. Anong nangyayari sa kumpanya? Baka mapunta tayo sa kalsada. Maging ang kanyang kabit na si Katrina ay nagsimula ng mag-alala. Nabawasan ang mga designer bag at mga biyahe sa ibang bansa. May mga pagkakataong hindi na gumagana ang kanyang credit card. Desperado na si Miguel. Kailangan niyang makahanap ng pera kahit saan. Hindi na siya pinapautang ng bangko at iniiwasan na siya ng kanyang mga kakilala. Hanggang sa isang gusali ang nakakuha ng kanyang pansin. Isang 25 buong palapag na gusali sa labas ng sentro ng lungsod na may matatag na kita mula sa mga nangungupahan. Mababa ang vacancy rate at mga kilalang kumpanya ang mga umuupa. Isang misteryo kung sino ang tunay na may-ari, ngunit malaki ang potensyal nito para sa pamumuhunan. Gagamitin ko ang gusaling ito bilang collateral para makahikayat ng mga mamumuhunan. Ito na ang huling pag-asa ni Miguel. Hirap siyang makahanap ng 3 mamumuhunan at personal na nag-ischedule ng pagbisita. Kung hindi ito magtatagumpay, katapusan na talaga niya. Nang hapong iyon, 2 itim na sedan ang huminto sa harap ng gusali. Unang bumaba si Miguel, naka-custom-made na suit at may mamahaling relo. Wala na ang dating kumpiyansa, ngunit sa panlabas na anyo, isa pa rin siyang chairman. Sumunod si Katrina, at sa likod nila, 3 lalaking nasa katanghaliang gulang ang mga mamumuhunan. Seryoso ang kanilang mga mukha. Pera ang nakataya. Halina kayo. Nanguna si Miguel, papasok sa lobby. Ang tunog ng kanyang sapatos ay umalingaw-ngaw sa marmol na sahig. Ngunit ilang hakbang pa lang, napahinto siya. May nakaharang sa kanyang daraanan. Isang babaeng nakasuot ng uniforme ng janitor, ang nakaluhod at naglilinis ng sahig. Ang kanyang paglalampaso
ay mabagal at maingat, na para bang sinasadyang harangan ang daan. Nanlaki ang mga mata ni Miguel. Ang likod na iyon, ang ayos ng buhok. Hindi kaya? Dahan-dahang nag-angat ng tingin ang babae. Si Isabela. Agad na nanigas ang mukha ni Miguel. Muli silang nagkita pagkatapos ng 2 taon. Sa ganitong lugar at sa ganitong kalagayan. Walang ekspresyon si Isabela habang nakatingin sa kanya. Hindi siya nagulat o umiwas. Tila ba inaasahan na niya ito. Unang nagsalita si Miguel. Anong ginagawa mo rito? May halong pangungutya ang kanyang boses. Ang dating asawa niya ay isa ng janitor, nagsasaya siya sa kanyang isipan. Hindi sumagot si Isabela. Sa halip, dahan-dahan siyang tumayo at inilagay ang basahan sa timba. Naubos ang pasensya ni Miguel. Nakakainis na naabutan niya ang kanyang dating asawa sa harap ng mga mamumuhunan at hindi pa ito sumasagot. Hoy! Tabi! Nagmamadali ako. Nasaan ang may-ari ng building? Palabasin mo siya. Inilahad ni Miguel ang kanyang kamay para itulak si Isabela. Sa sandaling iyon, humakbang si Isabela sa gilid at nagsalita. Kailangan nating sundin ang proseso dito. Mababa at mahinahon ang kanyang boses. Hindi ito isang utos, ngunit matigas. Namula ang mukha ni Miguel. Anong proseso? Anong alam mo? Janitor ka lang. Umalingaw-ngaw ang kanyang boses sa lobby. Kumunot ang noo ng mga mamumuhunan. Si Katrina ay nag-aalalang tumingin sa paligid. Nakatingin ang ibang mga tao, ngunit hindi ito pinansin ni Miguel at sumigaw. Nasaan ang administrator? Tawagin mo siya. Sa sandaling iyon, narinig ang mabilis na mga yabag mula sa loob ng lobby. Tumatakbong lumapit ang administrator. Humihingal siyang huminto sa harap ni Miguel. Ano po ang problema? Ikaw ba ang administrator? Ako si Miguel Montenegro. Nandito ako para sa isang investment deal sa gusaling ito. Gusto kong makausap ang may-ari. Mayabang na sabi ni Miguel. Miguel Montenegro, ang chairman ng isang malaking kumpanya. Akala niya sapat na ang pangalan niya. Ngunit iba ang naging reaksyon ng administrator. Pasensya na po, pero kailangan niyo po ng appointment. Ano? Alam mo ba kung sino ako? Ako si Miguel Montenegro. Opo, alam ko po. Ngunit mayroon po kaming sinusunod na proseso sa gusaling ito. Matigas ang administrator. At ang sumunod niyang sinabi, ang nagpahirap sa paghinga ni Miguel. At hindi po kami maaaring magpatuloy sa anumang negosasyon nang walang pahintulot ni Ma'am Isabela, na tahimik ang buong lobby. Hindi makapaniwala si Miguel sa narinig. Ano? Si Isabela? Yung janitor na yan? Anong sinabi mo? Kailangan po ng pahintulot ni Ma'am Isabela. Lahat po ng external negotiation sa gusaling ito ay kailangang dumaan sa kanya. Nagtinginan ang mga mamumuhunan. May mali sa kanilang mga ekspresyon. Kailangan ng pahintulot mula sa isang janitor? Paano pinapatakbo ang gusaling ito? Namutla ang mukha ni Miguel. Sa unang pagkakataon, hindi gumana ang kanyang pangalan. Ang kanyang titulo bilang chairman ay walang silbi. Anong kalokohan to? Kailangan ng approval mula sa isang janitor? Sigaw ni Miguel. Ngunit hindi natinag ang administrator. Pasensya na po, iyon po ang aming patakaran. Hinawakan ng isa sa mga mamumuhunan ang braso ni Miguel. Mr. Montenegro, mas mabuti sigurong lumabas muna tayo at mag-usap. Nakakahiya po kung dito natin ito gagawin. Nasira ang kanyang reputasyon. Hinarang ng isang janitor sa harap ng mga mamumuhunan. Kinagat ni Miguel ang kanyang labi. Maingat na lumapit si Katrina. Han, umalis na muna tayo. Nakatingin ang lahat. Tiningnan ni Miguel ng masama si Isabela. Si Isabela ay nanatiling walang ekspresyon. Walang ngiti ng tagumpay, walang pangungutya. Nakatayo lang siya ng mahinahon. Ang kahinahunan niyang iyon ang lalong nagpainis kay Miguel. Tandaan mo to. Bumulong si Miguel at tumalikod. Inakay niya ang mga mamumuhunan palabas ng lobby. Ang tunog ng kanilang mga sapatos ay unti-unting humina. Saglit na pinanood ni Isabela ang kanilang pag-alis. At na para bang walang nangyari, muli siyang lumuhod. Piniga niya ang basahan at nagsimulang magpunas ng sahig, dahan-dahan at maingat. Maingat na lumapit ang administrator. Ma'am Isabela, okay lang po ba kayo? Tumango si Isabela. Oo, okay lang ako. Inaasahan ko na to.
Nang araw na iyon, nasira ang plano ni Miguel. Nagsimulang magduda ang mga mamumuhunan, isang gusali kung saan hindi kinikilala ang pangalan ni Miguel Montenegro, isang gusali kung saan may kapangyarihan ang isang janitor. Mayroong hindi tama. Kahit sa loob ng sasakyan, malamig ang pakiramdam. Mr. Montenegro, hindi po ba't kakaiba ang istruktura ng gusaling iyon? Sino po ba talaga ang may-ari? Inaalam ko pa, malulutas din ito agad. Paano po yung babae kanina? Sabi niyo janitor siya, pero bakit kailangan ng approval niya? Hindi makasagot si Miguel. Dahil hindi niya rin alam kung bakit may ganitong kapangyarihan si Isabela, kung ano ang nangyayari sa gusaling iyon. Nagpalitan ng tingin ang mga mamumuhunan. Tingin ng kawalan ng tiwala, ipagpaliban na lang muna natin ito. Mag-imbestiga muna tayo bago magdesisyon. Nagsimulang magkaroon ng lamat ang huling pag-asa ni Miguel. Isang maliit na hadlang. Isang babaeng nakasuot ng uniforme ng janitor ang humarang sa kanya. Ngunit ang maliit na hadlang na iyon ay naging isang malaking bitak. Nawala ang tiwala ng mga mamumuhunan at ang buong plano ni Miguel ay nanganganib na. Ang unang pagganti ay tahimik. Hindi ito magarbo o nakakatuwa. Walang palakpakan o hiyawan. Ngunit ito ay isang malinaw na dagok. Sa unang pagkakataon, natikman ni Miguel ang pagkatalo. Ang katotohanang hinarang siya ng babaeng kanyang itinakwil ng dating asawang naging janitor ay isang malaking kahihiyan. At ito ay simula pa lamang. Ang tunay na pagganti ay hindi pa nagsisimula. Pagkatapos ng insidente sa gusali, mabilis na lumala ang sitwasyon ni Miguel. Isa-isang umatras ang mga mamumuhunan. Nawalan sila ng tiwala dahil sa nangyari. Kumalat sa mundo ng negosyo ang balitang hinarang siya ng isang janitor. Hinarang daw ng isang janitor ang chairman ng Montenegro Group. May kakaiba raw sa gusaling yon. Walang tigil ang bulungan. Bukod pa rito, nagpadala ang bangko ng abiso para sa pagbawi ng utang. Malapit na ang petsa ng pagbabayad ng mga tseke at sinugod ng mga supplier ang kanyang opisina para maningil. Walang tigil ang pagring ng telepono, karamihan ay mga naniningil. Sir, mahihirapan po tayong magpasahod ngayong buwan. Nag-aalala na po ang mga empleyado. Kailangan na po nating ibenta kahit palugi ang mga natitirang stock. Kailangan po natin ng cash agad. Araw-araw, ganito ang ulat ng kanyang sekretarya. Nasa bingit na ng pagkalugi ang kumpanya. Hindi makatulog si Miguel sa gabi. Naglalasing siya hanggang madaling araw at nakakatulog sa sofa. Nagsimulang malagas ang kanyang buhok at humpak ang kanyang mukha. Nagugulat siya sa tuwing titingin sa salamin. Sa loob lang ng ilang buwan, tila tumanda siya ng 10 taon. Araw-araw siyang tinatawagan ng kanyang ina para sumigaw. Anong nangyayari? Ikaw ang nagdala sa kumpanya sa ganitong kalagayan. Sisirain mo ba ang pamilyang to? Mami, aayusin ko to. Maghintay lang po kayo. Maghintay? 3 buwan na akong naghihintay. Sa tuwing ibinababa ang telepono, napapasabunot si Miguel. Nagbago na rin ang pakikitungo ni Katrina. Hindi na siya kumakapit sa braso niya o naglalambing. Nagmamatyag na lang siya at unang umaalis. Wala nang hiling na designer bag o biyahe sa ibang bansa. Isang araw, naging madalang na ang kanyang mga tawag. Alam ni Miguel, kapag lumulubog ang barko, unang tumatakas ang mga daga. Nagpumiglas si Miguel. Isa na lang ang kanyang huling pag-asa, ang gusaling iyon. Kailangan niyang makausap ang tunay na may-ari. Ginamit niya ang lahat ng kanyang koneksyon, mga kakilala sa real estate, sa bangko, at kumuha pa siya ng pribadong investigador. Sa wakas, nakakuha siya ng isang impormasyon. Maaari lang siyang makipag-ugnayan sa pamamagitan ng kinatawan ng may-ari. Pumayag ang kinatawan na makipagkita. Nagdasal si Miguel. Sana magtagumpay ito. Dumating ang araw ng kanilang pagkikita. Ang lugar ay sa conference room sa pinakamataas na palapag ng gusaling iyon. Maagang nagbihis ng suit si Miguel. Ilang beses niyang inayos ang kanyang kurbata. Pinagpapawisan ang kanyang mga kamay. Pagpasok sa lobby ng gusali, lumingali nga si Miguel. Tinitingnan niya kung mayroong naglilinis. Sa kabutihang palad, wala si Isabela. Nakahinga ng maluwag si Miguel. Sumakay siya ng elevator, papunta sa pinakamataas na palapag. 1 TI PIN
5th floor. Pagbukas ng pinto, isang marangyang pasilyo ang bumungad sa kanya. May carpet sa sahig at malambot na ilaw. Tumayo siya sa harap ng conference room. Isang mabigat na pinto na gawa sa kahoy. Huminga ng malalim si Miguel. Ito na ang huling pagkakataon. Kailangan kong magtagumpay. Akmang kakatok na sana siya nang may marinig siyang boses mula sa loob. Tuloy po. Boses ng isang babae. Itinulak ni Miguel ang pinto at pumasok. Malawak ang conference room. Tanaw mula sa malaking salaming bintana ang buong syudad. Sa dulo ng mahabang mesa, may isang silyang nakalagay at doon nakaupo ang isang babae. Napahinto si Miguel. Nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi uniforme ng janitor ang suot ng babae. Nakasuot siya ng isang eleganteng itim na business suit. Maayos ang pagkakatali ng kanyang buhok at may maliliit na perlas na hikaw sa kanyang mga tainga. Sa ibabaw ng mesa, may mga dokumento. Si Isabela, tila huminto ang pagtibok ng puso ni Miguel. Nang hina ang kanyang mga binti. Akala niya, namamalikmata lang siya. Hindi, imposible. Magandang araw. Maupo po kayo, mababa at mahinahon ang boses ni Isabela. Hindi ito ang maingat na boses na naririnig niya noong kasal pa sila. Ito ay puno ng kumpiyansa at kalmado. Hindi makagalaw si Miguel. Nanuyo ang kanyang lalamunan. Ikaw, bakit ka nandito? Yun lang ang nais sa tinig niya. Hindi man lang ngumiti si Isabela. Inayos niya ang mga dokumento nang walang ekspresyon. Maupo na po kayo. Hindi marami ang oras natin. Pasuray-suray na naupo si Miguel. Ang Isabela, sa kabilang panig ng mesa, ay tila ibang tao. Parehong tao, ngunit ibang-iba. Magpapakilala muna ako. Dahan-dahang nagsalita si Isabela. Ako po ang kinatawan ng may-ari ng gusaling ito. Ako ang namamahala sa lahat ng gawain bilang kapalit niya. Unti-unting namutla ang mukha ni Miguel. Kinatawan? Si Isabela? Ang janitor na iyon? Anong? Paano? Mamaya na po ang mga tanong. Dumiretso na tayo sa usapan. Kumuha si Isabela ng isang dokumento at itinulak ito sa harap ni Miguel. Napag-aralan na po namin ang inyong investment proposal. Sa madaling salita, tinatanggihan po namin ito. Matigas, isang boses na walang puwang para sa negosasyon. Teka, pwede nating pag-usapan ulit ang mga kondisyon. Magbibigay ako ng mas magandang alok, nagmamadaling sabi ni Miguel. Umiling si Isabela. Hindi po ito tungkol sa mga kondisyon. Nagpasya po kami na hindi makikipag-ugnayan sa inyo sa anumang paraan. Bakit? Kung kailangan nyo ng mas malaking pera, kaya kong ibigay. Tumaas ang boses ni Miguel. Halos nagmamakaawa na. Walang emosyong binasa ni Isabela ang isang dokumento. Ang kumpanya nyo po ay may debt ratio na higit sa 300%. Mayroon kayong mga hindi nabayarang tseke na nagkakahalaga ng mahigit 40 milyon at marami kayong ari-arian na nakatakdang kumpiskahin. Ang inyong credit rating ay nasa pinakamababang antas. Bawat numero ay parang isang pako sa dibdib ni Miguel. Sa ganitong sitwasyon, kung tatanggapin namin ang inyong pamumuhunan, tataas ang panganib para sa aming gusali. Natural lang natanggihan namin ito. Pakiusap. Isang beses lang, kaya kong bayaran lahat. Yumuko si Miguel. Ang chairman ng isang malaking kumpanya ay yumuyuko sa harap ng kanyang dating asawa. Ngunit hindi nagbago ang ekspresyon ni Isabela. Tapos na po ang usapan. Wala na po akong ibang sasabihin. Tumayo si Isabela. Habang inaayos ang mga dokumento, sinabi niya, alam niyo na po ang daan palabas. Hindi makatayo si Miguel. Nanghihina ang kanyang mga binti. Ramdam niyang nawawala ang kanyang huling pag-asa sa harap mismo ng kanyang mga mata. Teka! Isabela! Teka! Mag-usap tayo ulit. Nagkamali ako, oo. Huminto si Isabela sa may pinto. Dahan-dahan siyang lumingon. Huli na ang lahat. Yun lang. Isang malamig at matigas na boses. Hindi ito ang boses ni Isabela na umiiyak at nagmamakaawa. Mahal, pakinggan mo naman ako. Para siyang ibang tao. Binuksan ni Isabela ang pinto at lumabas. Ang tunog ng kanyang takong ay umalingaw-ngaw sa pasilyo at unti-unting nawala. Naiwan si Miguel mag-isa sa conference room.
Sumisikat ang araw sa labas. Kumikinang ang mga gusali ng syudad. Ngunit madilim ang paningin ni Miguel. Nawala ang kanyang huling pag-asa. At sa kamay pa ng babaeng kanyang itinakwil. Ibinagsak ni Miguel ang kanyang noo sa mesa. Nanginginig ang kanyang mga balikat. Hindi malaman kung ito ay dahil sa iyak o galit. Sinuntok niya ang mesa. Isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Paano? Paano nangyari? To, basag ang kanyang boses. Napaupo sa sahig ang milyonaryong chairman. Lumuhod siya at ipinatong ang mga kamay sa sahig. Tulad ng ginawa ni Isabela sa lobby ng gusaling ito noon. Isang bagay ang sigurado. Tapos na talaga. Ang huling pinto ay nagsara na. At ang nagsara nito ay walang iba kundi si Isabela. Paglabas ng conference room, dumiretso si Isabela sa kanyang opisina. Isang maliit na silid sa dulo ng pinakamataas na palapag. Tanaw mula sa bintana ang buong siyudad. Umupo si Isabela sa kanyang silya at ipinikit ang mga mata. Naalala niya ang mukha ni Miguel kanina. Ang namumutlang mukha, ang nanginginig na boses, ang nagmamakaawang mga mata. Hindi ito ganap na nakapagpagaan ng kanyang loob. Binuksan ni Isabela ang isang drawer. Sa loob, may mga makakapal na folder na maayos na nakasalansan. Ito ang mga tala na kanyang inipon sa loob ng mahigit 10 taon. Lahat ng ito ay nagsimula matagal na. Nagpasya si Isabela na hindi siya lalaban sa pamamagitan ng salita. Ito ay sa ika-5 taon ng kanilang pagsasama. Muli siyang ininsulto ng kanyang biyenan. Sa harap ng mga kamag-anak, sinigawan siyang ulilang walang pinag-aralan. Umiiyak na pumasok si Isabela sa kanyang kwarto. Nagsumbong siya sa kanyang asawa, ngunit isang buntong hininga lang ang kanyang natanggap. Hayaan mo na si Mommy. Ganyan lang talaga siya. Nang gabing iyon, naisip ni Isabela. Hindi ito madadaan sa salita. Hindi ako mananalo sa emosyon. Kailangan kong humanap ng ibang paraan. Mula noon, nagsimula siyang magtala. Bumili siya ng isang maliit na kwaderno. Doon niya isinulat ang petsa, oras, lugar, at sitwasyon. Kung ano ang sinabi ng kanyang biyenan, kung sino ang mga nandoon, at kung ano ang kanyang naramdaman. Maingat niyang inayos ito na parang isang diary. Setyembre 15, 2012. Araw ng family reunion. Sa harap ng 12 kamag-anak, sinabi ng biyenan na ang ulila ay walang table manners. Nagtawanan ang dalawang hipag. Tahimik lang ang asawa. Enero 2, 2013. Kaarawan ng biyenang lalaki. Sa harap ng 23 bisita, tinawag ako ng biyenan na yung babae sa halip na sa pangalan ko. Hindi niya ako tinawag sa pangalan kahit isang beses. Dumarami ang mga tala. Kapag napupuno ang isang kwaderno, bumibili siya ng bago. Sa loob ng 5 taon, umabot sa 12 kwaderno. Nang malaman niya ang tungkol sa pagtataksil ng kanyang asawa, naging mas detalyado ang kanyang mga tala. Ang mga petsa kung kailan ginabi ng uwi si Miguel, ang mga text message na nakita niya sa cellphone, ang mga detalye ng credit card. Isinulat ni Isabela ang lahat. Hunyo 1, 2014. Umuwi ng 2 a.m. May amoy pabango ng babae sa suit at may bakas ng lipstick. Hulyo 22, 2014. Nakita ang text message sa cellphone. Isang pangalan, Katrina. I miss you tonight. Kung sino ang kabit, saan sila nagkikita, magkano ang ginagastos hindi alam ni Miguel, ngunit alam lahat ni Isabela. Ang mas mahalaga ay ang pera. Ang pamilya ng kanyang asawa ay gumamit ng pangalan ni Isabela sa iba't ibang transaksyong pinansyal. Ginamit nila ang kanyang selyo at pineke ang kanyang pirma. Pagbubukas ng bank account, pag-utang, pagsangla ng ari-arian. Lingid sa kaalaman ni Isabela, bilyon-bilyong piso ang pinag-uusapan. Nang malaman ito ni Isabela, natakot siya. Nangyayari ang lahat ng ito sa ilalim ng pangalan ko nang hindi ko alam. Ngunit agad niyang naisip, maaari itong maging isang sandata. Ang mga transaksyong hindi ko inaprubahan ay lahat iligal. Kinuha ni Isabela ang lahat ng record ng transaksyon. Pumunta siya sa bangko para kumuha ng kopya at pinakopyahan ang mga kontrata. Pinalaki niya ang bahagi ng selyo para hanapin ang mga bakas ng pamemeke at ikinumpara ang mga pirma. Akala ng pamilya ng kanyang asawa ay isa siyang tanga.
ngunit mas marami siyang alam kaysa sa kanila. Sa 8 taon ng kanilang pagsasama, nagpunta si Isabela sa isang abogado, sa unang tingin, para itong konsultasyon tungkol sa mana mula sa kanyang mga magulang. Ngunit mayroon siyang ibang layunin. Nanlaki ang mga mata ng abogado nang makita ang mga dokumentong dala ni Isabela. Seryosong kaso ito. Forgery, embezzlement, breach of trust. Pwede kayong magsampa ng kasong kriminal. Kaya natin itong labanan sa legal na paraan. Kumabog ang puso ni Isabela. May paraan. Kaya kong manalo. Mula noon, nagsimula siyang ayusin ang mga dokumento kasama ang abogado. Ang mga emosyonal na tala ay ginawang legal na ebidensya. Ang mga masasakit na salita ng kanyang biyenan ay palihim niyang ni-record. At ang pagtataksil ng kanyang asawa ay pinatunayan sa pamamagitan ng mga litrato, resibo ng hotel at credit card statements. Lahat ay unti-unting nabubuo na parang isang puzzle. Siyempre, hindi ito naging madali. Tao rin si Isabela. Isang gabi, nabigo siyang makuha ang kopya ng isang mahalagang kontrata. Biglang dumating ang kanyang biyenan at kinailangan niyang itago ang mga dokumento. Muntik na siyang mahuli. Nang gabing iyon, nagtago si Isabela sa banyo at umiyak buong gabi. Natakot siya. Paano kung mahuli ako? Anong gagawin nila sa akin? Paano ang mga anak ko? Nanginginig ang kanyang mga kamay. Gusto na niyang sumuko. Kailangan ko pa bang gawin to? Hindi ba pwedeng magtiis na lang? Ngunit kinaumagahan, muli siyang bumangon. Hinugasan niya ang kanyang namamagang mga mata, nagluto, at inihanda ang mga bata para sa eskwela. Kahit tumawag ang kanyang biyenan para magbigay ng sermon. Opo, lang ang kanyang sagot. At pagkaalis ng mga bata, muli siyang nagsimulang magtala. Hindi emosyon. Proseso lang ang magliligtas sa akin. Paulit-ulit niya itong sinasabi sa sarili. Daan-daan, libu-libong beses. Habang nakatingin sa salamin, habang naghuhugas ng pinggan, bago matulog, ang mga salitang iyon ang nagpatatag sa kanya. Habang lalong ginigipit ni Miguel si Isabela, lalong tumitibay ang kanyang paghahanda. Nang subukan siyang palabasing may problema sa pag-iisip, mas naging kalmado si Isabela sa pagkolekta ng ebidensya. Kinuha niya ang kanyang medical records at mga tala ng konsultasyon sa psychiatrist. Kumuha rin siya ng medical certificate. Para sa huli, sa korte, mapatunayan kung sino ang normal at sino ang hindi. Kinukunan siya ng video ni Miguel. Kinukunan din siya ni Isabela. Ang pag-uwi ni Miguel ng lasing, ang pakikipag-usap sa kabit sa telepono, ang pagsigaw sa kanya lahat ay nakarecord. At pagkatapos ng paghihiwalay, tinawagan ni Isabela ang kanyang abogado. Pwede na po ba tayong magsimula? Opo, handa na ang lahat. Ang pagtatrabaho ni Isabela bilang janitor sa gusali ay hindi isang pagkakataon. Ang gusaling iyon ay mana mula sa kanyang mga magulang. Hindi ito alam ng pamilya ng kanyang asawa. Naniniwala silang ulila si Isabela at walang-wala. Ngunit bago mamatay sa isang aksidente ang mga magulang ni Isabela, binili nila ang gusaling iyon. Noong high school pa lang si Isabela, isang kaibigan ng kanyang mga magulang ang pansamantalang nangasiwa nito. At nang maging legal na edad si Isabela, inilipat sa kanya ang pagmamay-ari. Sinadya ni Isabela na magtrabaho bilang janitor para mapababa ang tingin sa kanya at maobserbahan ang sitwasyon. Kung sino ang interesado sa gusali, kung paano kikilos si Miguel. Lahat ng piraso ng puzzle ay nagkakatugma na. Ang nakatagong probisyon sa waiver ng paghihiwalay, ang mga iligal na transaksyong pinansyal ng kanyang biyenan, ang ebidensya ng embezzlement ni Miguel, isa na lang ang kulang na piraso. Isinara ni Isabela ang folder at bumulong. Handa na ang lahat. Mahigit 10 taon, 12 kwaderno, mahigit 100 audio files, 100 litrato, at 12 dosenang mga financial statements. Lahat ng ito ay mag-isa niyang inipon. Lihim, maingat, at tahimik. Masyadong matagal para tawaging isang simpleng paghihiganti. Ngunit alam ni Isabela, kung magmamadali siya, matatalo siya. Kung magpapadala siya sa emosyon, magkakamali siya. Kaya naghintay siya, hanggang sa dumating ang tamang panahon. Ang paghihiganti ay isinagawa ng walang ingay. Tahimik, dahan-dahan, at tiyak. Ang huling hakbang na lang ang natitira.
Tumingin si Isabela sa labas. Palubog na ang araw. Namumula ang kalangitan. Nagpasya si Isabela na ibunyag ang katotohanan sa harap ng maraming tao. Tulad ng ginawa ni Miguel sa harap ng 500 bisita nang ipahayag ang kanilang paghihiwalay. Ilalabas din ni Isabela ang lahat sa publiko, sa harap ng mga pinagkakautangan, mga mamumuhunan, at ng media. Kinuha ni Isabela ang kanyang cellphone at tinawagan ang abogado. Handa na po ako. Mag-set na po kayo ng petsa. Narinig ang boses ng abogado sa kabilang linya. Sige po, itatakda ko ito sa Biyernes. Ibinaba ni Isabela ang tawag at sumandal sa kanyang silya. Kumakabog ang kanyang puso, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pananabik. Magsisimula na ang ikalawang yugto. Malapit na ang oras ng tunay na pagganti. Dumating ang Biyernes. Sa isang malaking conference hall ng isang hotel sa Maynila, mahigit 100 tao ang nagtipon. Mga pinagkakautangan, mga mamumuhunan, mga kinatawan mula sa mga bangko, at ilang mga mamamahayag. Ito ang araw ng creditors meeting ng kumpanya ni Miguel Montenegro. Nakaupo si Miguel sa pinakaunang hilera. Maputla ang kanyang mukha at may maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Sa tabi niya ay ang kanyang abogado, ngunit hindi rin maganda ang ekspresyon nito. Alam nilang pareho na hindi maganda ang sitwasyon. Kinuha ng tagapagsalita ang mikropono. Ngayong araw, mayroon tayong isang espesyal na panauhin. Siya po ang kinatawan ng gusali kung saan nag-alok ng pamumuhunan si Mr. Miguel Montenegro. Nagliwanag ang mga mata ni Miguel. Kinatawan ng gusali? Hindi kaya? Bumukas ang pinto sa likod ng bulwagan. Ang tunog ng takong ay umalingaw-ngaw. Sabay-sabay na napalingon ang lahat. Isang babaeng nakasuot ng itim na business suit ang pumasok. Maayos ang pagkakatali ng kanyang buhok at may hawak siyang isang briefcase. Puno ng kumpiyansa ang kanyang paglakad. Si Isabela. Nanigas ang mukha ni Miguel na naman, bakit siya nandito? Hindi man lang tiningnan ni Isabela si Miguel at dumiretso sa entablado. Tumayo siya sa harap ng mikropono at tiningnan ang buong bulwagan. Mahigit 100 pares ng mata ang nakatutok sa kanya. Biglang tumayo si Miguel. Teka lang! Janitor lang yan. Naglilinis lang yan ng sahig sa gusaling yon. Matinis na umalingaw-ngaw ang kanyang boses. Nagsimulang magbulungan ang mga tao. Janitor? Ganyan ang itsura? Hindi natinag si Isabela. Hinintay niyang huminahon si Miguel. At dahan-dahan, nagsalita siya. Magpapakilala po ako. Mababa at mahinahon ang kanyang boses. Walang bahid ng panginginig. Ang pangalan ko po ay Isabela Reyes. Ako rin po ang dating asawa ni Mr. Miguel Montenegro. Muling nagkaroon ng bulungan sa bulwagan. Dating asawa? Bakit nandito ang dating asawa ng chairman? Kumuha si Isabela ng isang tumpok ng dokumento mula sa kanyang briefcase. At ako rin po ang tunay na may-ari ng gusaling tinutukoy ni Mr. Montenegro. Natahimik ang buong bulwagan, kahit paghinga ay hindi marinig. Namutla ang mukha ni Miguel. Ano? Ang gusaling ito ay mana mula sa aking mga magulang. Itinaas ni Isabela ang isang dokumento, titulo ng lupa, patunay ng pagmamana, mga resibo ng buwis, lahat ng dokumento ay handa na. Ang mga magulang ko po ay namatay sa isang aksidente sa sasakyan noong ako'y high school pa lang. Isa sa mga iniwan nilang mana ay ang gusaling ito. Isang kaibigan po nila ang pansamantalang nangasiwa nito hanggang sa ako'y maging nasa hustong gulang. At 3 taon na po ang nakalipas mula ng formal na mailipat sa akin ang pagmamay-ari. Ipinakita ni Isabela ang mga dokumento isa-isa. Ang istruktura ng pagmamay-ari, ang relasyon sa pagmamana, ang sistema ng pamamahala, lahat ay legal at perpektong nakaayos. Sinadya ko pong magtrabaho bilang building assistant at janitor para personal na masubaybayan ang operasyon ng gusali. Iyon po kasi ang pinakamagandang posisyon para malaman ang lahat ng nangyayari sa ground level. Nagkaroon ng mga bulalas ng pagkamangha sa bulwagan. Ang janitor pala ang may-ari? Ang dating asawa ng chairman ang may-ari ng gusali? Nagtinginan ang mga tao at nagbulungan. Grabe! Naloko tayo. Nagpanggap na janitor para magmanman. Hindi makatayo o makaupo si Miguel. Nanginginig ang kanyang mga binti. Blanko ang kanyang isipan. Ang gusaling yon, pag-aari ni Isabela?
Ang ulilang walang-wala? Sinungaling? Nauutal na sabi ni Miguel. Walang-wala ang mga magulang ng babaeng yan? Puro utang ang iniwan nila. Mahinahong sumagot si Isabela. Iyan po siguro ang gusto ninyong paniwalaan sa pamilya nyo. Ngunit iba po ang katotohanan. Binili po ng mga magulang ko ang gusaling ito noong sila'y bata pa. Hindi po utang, kundi yaman ang kanilang iniwan. Ipinakita ni Isabela ang mga dokumento ng mana sa projector. Petsa, halaga, pirma lahat ay malinaw. Dahil po menor de edad ako noon, isang kaibigan ng aking mga magulang ang pansamantalang nangasiwa. At sinadya ko pong itago ang katotohanang ito. Dahil alam kong gagawa at gagawa ng paraan ang pamilya nyo para makuha ito. Sumama ang mukha ni Miguel. 10 taon silang nagsama at hindi niya ito nalaman? Itinago ito ng babaeng iyon? Nagpatuloy si Isabela. At ngayong araw, nais ko pong magbahagi ng isa pang bagay. Kumuha si Isabela ng isa pang tumpok ng dokumento. Mas makapal ito. Tungkol po ito sa mga problema sa pondo ng kumpanya ni Mr. Montenegro. Nanigas ang mukha ni Miguel. May masama siyang kutob. Sa loob po ng aming pagsasama, ginamit ni Mr. Montenegro ang aking pangalan nang walang pahintulot sa iba't ibang transaksyong pinansyal. Nagbukas siya ng mga bank account, umutang, at nagsangla gamit ang aking pangalan. Ang kabuuang halaga po ay humigit kumulang 530 milyong piso. Lumakas ang bulungan. 530 milyon? Paggamit ng pangalan? Bukod pa po rito, napatunayan din na naglipat siya ng bilyon-bilyong pondo ng kumpanya sa kanyang personal na account. Ang mga kaugnay na dokumento po ay naisumiti na sa NBI. Mabilis na tumayo ang abogado ni Miguel. Teka lang, ito ay mga alegasyon lamang na hindi pa napatutunayan. Hindi ito maaaring pag-usapan sa ganitong pagtitipon, nang walang legal na proseso. Sa sandaling iyon, muling bumukas ang pinto sa likod. 6 na lalaking nakasuot ng suit ang pumasok. Ang lalaking nasa unahan ay nagpakita ng kanyang ID, National Bureau of Investigation. Mayroon po kaming search and seizure warrant para sa kumpanya ni Mr. Miguel Montenegro. Naging magulo ang bulwagan. Sunod-sunod ang flash ng mga kamera at nagsitayuan ang mga tao. Dumagsa ang mga mamamahayag sa harap. Mr. Montenegro, totoo po ba ang alegasyon ng embezzlement? Ano po ang masasabi niyo sa investigasyon ng NBI? Napaupo si Miguel. Nang hina ang kanyang mga binti. Hindi niya namalayang nagusot na ang kanyang suit. Hindi. Hindi maaari. Paano? Mabilis na lumapit ang kanyang abogado. Sir, kailangan niyo pong kumalma. Huwag po kayong magsalita. Ngunit tila wala na sa sarili si Miguel. Madilim ang kanyang paningin. Paano nangyari to? Saan ako nagkamali? Lumapit ang isang ahente ng NBI kay Miguel. Mr. Miguel Montenegro, kailangan po kayong sumama para sa investigasyon kaugnay ng mga kasong embezzlement at breach of trust. Teka, wala akong ginawang masama. Nagkakamali lang kayo. Nagpumiglas si Miguel, ngunit walang nangyari. Tumayo ang mga ahente sa magkabilang panig niya. Sa sandaling iyon, nakita ni Miguel ang kanyang kabit na si Katrina. Nasa isang sulok siya ng bulwagan. Dahan-dahan siyang gumagalaw papunta sa exit. Namumutla ang kanyang mukha. Lumapit ang isang ahente kay Katrina. Miss Katrina, kasama rin po kayo sa investigasyon bilang kasabwat. Sumama po kayo sa amin. Isang tili ang kumawala sa bibig ni Katrina. Wala akong alam. Wala akong kinalaman diyan. Ngunit walang nakinig sa kanya. Hindi bumaba si Isabela mula sa entablado. Mayroon pa siyang huling sasabihin. Mr. Montenegro, tawag ni Isabela. Itinaas ni Miguel ang kanyang ulo habang napapaligiran ng mga ahente. Itinaas ni Isabela ang isang dokumento. Ito ang waiver na pinapirmahan sa kanya ni Miguel sa party ng kanilang paghihiwalay 2 taon na ang nakalipas. Naaalala niyo po ba ang dokumentong ito? Nanlaki ang mga mata ni Miguel. Sa waiver na ito, kayo po mismo ang pumirma. Sarili ninyong kamay. Binasa ni Isabela ang nilalaman ng dokumento. Inaako ang buong responsibilidad para sa lahat ng hidden assets at mga iligal na gawain sa pananalapi sa loob ng pagsasama.
Kinukumpirma na lahat ng transaksyong pinansyal na isinagawa sa ilalim ng pangalan ng asawa ay ginawa sa ilalim ng sariling direktang utos. Sumama ang mukha ni Miguel. Ganoon pala ang nilalaman noon? Ang dokumentong pinirmahan niya ang siyang gumigipos sa kanya ngayon. Ibinigay niyo po sa akin ang dokumentong ito para ako'y sumuko. Ngunit hindi niyo po binasa ang nilalaman. Masyado po kayong naging kampante sa inyong tagumpay. Mahinahon pa rin ang boses ni Isabela. Walang emosyon. Kayo po ang pumirma sa dokumentong ito. Kayo po mismo ang gumawa ng ebidensya laban sa inyong sarili. Hindi na makapagsalita si Miguel. Wala nang takas. Tapos na ang lahat. Hinawakan ng mga ahente ang braso ni Miguel. Sumama na po kayo. Yumuko si Miguel. Pasuray-suray siyang lumabas ng bulwagan. Walang tigil ang flash ng mga kamera. Ang headline ng mga diaryo bukas ay sigurado na. Ang mga natirang tao sa bulwagan ay nakatingin kay Isabela, ang babaeng naglilinis ng sahig, ang kaawa-awang dating asawang pinalayas. Ang babaeng iyon ang bida ngayon. Inayos ni Isabela ang kanyang mga dokumento at nagsalita. Nagpasya po akong hindi lumaban sa pamamagitan ng salita. Sa halip, itinala ko po ang lahat. Tiningnan niya ang buong bulwagan. Hindi po dapat minamaliit ang kapwa. Dahil lahat po ay naitatala. Bumaba si Isabela mula sa entablado. Ang tunog ng kanyang takong ay umalingaw-ngaw sa tahimik na bulwagan. Nagbigay daan ang mga tao. Tinitingnan nila si Isabela na para bang isang taong galing sa ibang mundo. Ang ganap na pagganti ay nangyari na. Hindi ito magarbo, walang sigawan, walang luha, walang away. Hindi ngumiti o umiyak si Isabela. Mahinahon niya lang sinabi ang katotohanan. Ngunit mas tiyak ito kaysa sa anumang paghihiganti. Si Miguel ay biktima ng sarili niyang pinirmahan. Lahat ay nawala sa kanya dahil sa babaeng kanyang minaliit. Ang babaeng tinawag niyang janitor ay mas marami palang pag-aari kaysa sa kanya. Binuksan ni Isabela ang pinto ng bulwagan at lumabas. Sumalubong sa kanya ang sikat ng araw, isang mainit na sikat ng tagsibol. Ipinikit ni Isabela ang kanyang mga mata at huminga ng malalim. Ang mabigat na bato sa kanyang dibdib ay tila unti-unting natutunaw. Tapos na. Sa wakas, tapos na. Mahigit 10 taon. Isang panahon ng pang-iinsulto, luha, at pagtitiis. Ngunit tiniis ni Isabela ang lahat. Lumaban siya hindi sa pamamagitan ng emosyon, kundi sa pamamagitan ng mga tala. Hindi sa pamamagitan ng galit, kundi sa pamamagitan ng proseso. At nanalo siya. Tumingala si Isabela sa langit. Isang maaliwalas na langit na walang ulap. Mama, Papa, nagtagumpay po ako. Bumulong siya sa kanyang isipan. Isang pagbati na matagal na niyang hindi nagawa. Lumipas ang 6 na buwan. Ang kumpanya ni Miguel ay tuluyang nabuwag sa ilalim ng legal na proseso. Embezzlement, breach of trust, forgery, tambak-tambak ang mga kaso. Humaba ang paglilitis. At malinaw ang naging resulta. Hinatulan si Miguel ng 5 taong pagkakakulong. Ang pangalang Montenegro ay wala ng kapangyarihan. Dati, ang pangalan na iyon ay nagbubukas ng lahat ng pinto. Ang mga bangko, politiko, at media ay yumuyukod sa kanya. Ngunit ngayon, walang sinumang pumapansin kay Miguel. Wala man lang bumibisita sa kanya. Si Katrina, ang kanyang kabit, ay tinalikuran siya sa gitna ng paglilitis. Para mabawasan ang kanyang sariling sentensya, ibinunyag niya ang lahat ng krimen ni Miguel. Nang magtama ang kanilang mga mata sa korte, umiwas si Katrina. Walang pag-ibig, pera lang mula sa simula. Nagkawatak-watak din ang pamilya Montenegro. Sinisi ng ina si Miguel, at ang mga kapatid na babae ay nagsisihan. Nag-away-away sila para sa natitirang yaman. Ang pamilyang dating nagkakaisa sa ilalim ng isang pangalan ay naging magkakaaway dahil sa pera. Kung inayos mo lang sana, hindi tayo aabot sa ganito. Ikaw kaya ang laging humihingi ng pera. Anong ginawa mo? Walang katapusan ang kanilang pag-aaway. Sa huli, tuluyang bumagsak ang pamilya Montenegro. Ang kanilang marangyang mansyon ay narimata at nagkanya-kanya na sila ng landas. Narinig ni Isabela ang lahat ng balitang ito mula sa malayo. Walang saya ng paghihiganti. Hindi siya nakaramdam ng ginhawa. Mahinahon lang siya. Tapos na ang lahat.
May mas mahalagang bagay para kay Isabela, ang kanyang mga anak. Nagkaroon ng muling pagdinig sa korte para sa kustudiya. Ang kustudiyang pilit na inagaw ni Miguel, ang probisyong pinirmahan ni Isabela noong sila'y naghiwalay, lahat ay muling sinuri. Napatunayang ginawa ang pagpirma sa ilalim ng pamimilit. Ang resulta ay isang ganap na tagumpay para kay Isabela. Ang probisyong nagbabawal sa kanyang makita ang mga anak ay pinawalang bisa ng batas. Muli siyang naging ina sa kanyang mga anak. Sa araw ng kanilang pagkikita, naghintay si Isabela sa labas ng paaralan. Halos sumabog ang kanyang puso. Mahigit 2 taon. Gaano na kaya kalaki ang mga anak niya? Naaalala pa kaya nila ako? Hindi kaya sila nagtanim ng sama ng loob? Bumukas ang gate ng paaralan. Nagsilabasan ang mga bata. Nanlaki ang mga mata ni Isabela habang hinahanap ang kanyang mga anak. Mama! Unang nakita ni Isabela ang kanyang anak na si Angela. Sa edad na 12, malaki na ang itangkad ni Angela. Humaba ang kanyang buhok at nawala na ang kanyang pagiging bata. Ngunit ang pagtakbo niya, palapit habang tinatawag ang kanyang ina, ay tulad pa rin ng isang bata. Sumunod na tumakbo ang 10 taong gulang na si Marco. Lumilipad ang kanyang bag, ngunit hindi niya ito ininda. Tumakbo ang 2 bata papunta kay Isabela. Lumuhod si Isabela at niyakap ang kanyang mga anak. Mainit. Gaano niya na-miss ang init na ito. Hindi tumigil ang kanyang mga luha. Sorry. Sorry kung natagalan si Mama. Sorry. Dapat mas maaga akong bumalik. Hinaplos ni Angela ang likod ni Isabela. Kailan pa siya lumaki ng ganito? Lalong bumuhos ang luha ni Isabela. Okay lang, Mama. Alam naming babalik ka. Araw-araw kaming naghintay. Talaga? Oo. Kapag tinatanong ng mga kaklase ko kung nasaan ang mama ko, sinasabi ko, malayo lang ang pinuntahan ng mama ko, pero siguradong babalik siya. Nanikip ang dibdib ni Isabela. Gaano kaya nahirapan ang batang ito? Hinigpitan ni Marco ang hawak sa damit ni Isabela. Mahigpit. Mama, hindi ka na aalis, di ba? Oo. Hindi na. Hinding-hindi na. Promise? Inilahad ni Isabela ang kanyang hinliliit. Ikinawit ni Marco ang kanyang hinliliit. Ikinawit din ni Angela ang sa kanya. Promise. Matagal silang nanatiling ganoon. Tinitingnan sila ng mga dumadaan, ngunit wala silang pakialam. Sa sandaling iyon, sila lang 3 ang nasa mundo. Ang mahigit 2 taong paghihintay ay sa wakas ay natapos na. Lumipat si Isabela kasama ang kanyang mga anak sa isang bagong apartment. Hindi ito malaki, ngunit maaraw. Inayos niya ang kwarto ng mga bata. Sabay-sabay silang kumain at tinulungan sila sa kanilang homework. Isang ordinaryong buhay ang nagsimula. Hindi na nagsusuot si Isabela ng uniforme ng janitor. Ipinasa niya ang pamamahala ng gusali sa administrator at nagtrabaho na siya sa opisina. Nagsuot siya ng business suit, dumalo sa mga pulong at gumawa ng mga mahahalagang desisyon. Lahat ay tumatawag sa kanya ng Ma'am Isabela o Ma'am. Ngunit paminsan-minsan, kapag dumadaan sa lobby, napapahinto si Isabela, kumikinang ang marmol na sahig. Maingat na nilinis ng isang janitor. Matagal niyang tiningnan ang sahig. 2 taon na ang nakalipas. Lumuhod si Isabela sa sahig na iyon at naglampaso. Ininsulto ng kanyang dating asawa at binuhusan ng kape ng kabit nito. Lahat ay tumawag sa kanya na janitor. Isang kaawa-awang babaeng walang-wala. Ngunit tiniis ni Isabela ang lahat. Habang nililinis ang sahig na ito, hindi niya kailanman isinuko ang kanyang sarili. Ang lugar na ito ay patunay ng panahong kanyang tiniis. Ngumiti si Isabela. Isang mapait ngunit mainit na ngiti. Sa sandaling iyon, lumapit ang isang janitor. Isang ale na nasa 50s. Nang makita si Isabela, mabilis siyang yumukod. Ma'am, pasensya na po. Nakaharang po ako. Inilahad ni Isabela ang kanyang kamay. Hindi po. Ako po dapat ang unang bumati. Nanlaki ang mga mata ng ale. Ang may-ari, unang bumabati sa isang janitor. Salamat po sa inyong pagod. Dahil po sa inyo, laging malinis ang lobby. Taus-pusong sabi ni Isabela. Namula ang mga mata ng ale. Salamat po, ma'am. Minsan, kinausap ni Isabela ang lahat ng empleyado. Ang isang tao ay hindi dapat husgahan base sa kanyang trabaho. Ang mga naglilinis,
Ang mga guwardiya lahat sila ay mahalagang bahagi ng gusaling ito. Ang sinumang mambastos sa kanila ay walang karapatang magtrabaho dito. Isinabuhay ni Isabela ang mga salitang iyon. Siya ang unang bumabati sa lahat at sinisikap niyang alalahanin ang kanilang mga pangalan. Ang respetong hindi niya natanggap noon, gusto niyang ibigay sa iba. Pagsapit ng gabi, umuupo si Isabela kasama ang kanyang mga anak sa hapagkainan. Walang espesyal na ulam, ngunit hindi nauubos ang tawanan. Mama, sa school kanina. Mama, may sasabihin din ako. Nakikinig si Isabela sa mga kwento ng kanyang mga anak at tumatango. Alam ni Isabela kung gaano kahalaga ang ordinaryong buhay na ito. Dahil dito, tiniis niya ang 10 taon. Si Isabela ay hindi na manugang ninuman, hindi na dating asawa, hindi na janitor. Siya na si Isabela Reyes, ina ng kanyang mga anak, may-ari ng isang gusali, at bida sa sarili niyang buhay. Ang mga taong mapangmata ay nawalan ng lahat. Si Miguel ay nasa kulungan, ang kanyang ina ay nasa isang nursing home, at ang kanyang mga kapatid na babae ay nagkawatak-watak. Ang marangyang pamilya Montenegro ay naglaho na. Ang natira ay isang tahimik ngunit matatag na buhay. Ang paggising sa umaga, paghahatid sa mga bata sa eskwela, pagtatrabaho, at sabay-sabay na pagkain sa gabi, isang ordinaryong araw. Ang mga araw na iyon ang bumuo sa bagong buhay ni Isabela. Isang gabi, umakyat si Isabela sa rooftop. Tulog na ang mga bata. Ang tanawin ng lungsod ay nasa ilalim ng kanyang mga paa. Ang mga kumikinang na ilaw ay parang mga bituin. Sumandal siya sa rehas at matagal na nakatayo, umihip ang malamig na hangin. Bigla niyang naalala ang nakaraan. Ang unang araw na tumayo siya rito, nakasuot ng uniforme ng janitor, hawak ang isang bungkos ng susi, at may mabigat na kalooban habang tinitingnan ang siyudad. Noon, hindi niya akalaing darating ang araw na ito. Bumulong si Isabela, kayong mga nang maliit sa kapwa. Sa huli, sa kapwa rin kayo natalo. Tinawag ni Miguel si Isabela na janitor. Isang ulilang walang pinag-aralan. Isang babaeng walang-wala, ngunit sa taong kanyang minaliit, nawala ang lahat sa kanya. Ganoon din ang kanyang ina at mga kapatid na babae. Ang mga taong hindi itinuring na tao ang kanilang manugang. Ang mga nang insulto dahil sa kanyang pinagmulan. Lahat sila ay nawalan ng posisyon. Pinatunayan niya na kapag minaliit mo ang kapwa, babalik din sa iyo ang lahat. Umihip ang hangin at ginulo ang kanyang buhok. Ipinikit ni Isabela ang kanyang mga mata. Naalala niya ang mukha ng kanyang mga magulang. Isang malayong alaala ng kanilang mga batang mukha. Mama, Papa, maayos po ang buhay ng anak nyo. Iniingatan ko po ang iniwan nyo. Malulusog din po ang inyong mga apo. Nag-init ang kanyang mga mata, ngunit hindi dahil sa lungkot, isang mainit na pakiramdam. Ito na talaga ang katapusan, at kasabay nito, isang bagong simula. Mama! Narinig ang boses ni Angela mula sa ibaba. Mama, nasaan ka? Magsisimula na yung movie. Ngumiti si Isabela at sumagot. Pababa na! Pagbaba niya ng hagdanan, naghihintay ang mga bata sa sala. May hawak silang isang mangkok ng popcorn at nakaupo sa sofa. Mama, bilis! May pwesto ka na dito! Itinuro ni Marco ang gitna ng sofa. Umupo si Isabela sa pagitan ng kanyang mga anak. Sumandal sila sa kanya. Mainit. Nagsimula na ang pelikula. Nagtawanan ang mga bata at nakitawa na rin si Isabela. Isang ordinaryo, ngunit mahalagang gabi. Para sa ordinaryong gabing ito, tiniis niya ang 10 taon. Mahirap, malungkot, at nakakatakot. Ngunit hindi siya sumuko. Kaya siya nandito ngayon. Hinaplos ni Isabela ang buhok ng kanyang mga anak. Ito pala ang tunay na kaligayahan. Naintindihan ni Isabela. Hindi niya kailangan ang karangyaan ng isang milyonaryong pamilya, mga designer na gamit, o malaking bahay. Ang isang ordinaryong buhay, kasama ang mga taong mahal niya iyon, ang tunay na kaligayahang natagpuan ni Isabela. At mayroon siyang lakas para protektahan ang kaligayahang ito. Hindi na niya hahayaang agawin ito ni numan. Niyakap ni Isabela nang mahigpit ang kanyang mga anak at nangako sa sarili. Mabubuhay tayo ng maayos, tayong tatlo,
At dito nagtatapos ang ating paglalakbay kasama si Isabela. Habang pinoproseso mo pa ang lahat, nais kong sandaling kumatok sa iyong puso. Nasaan ka man sa mundo ngayon? Anuman ang iyong ginagawa, nasa loob ka man ng maingay na bus pa uwi, nagpapahinga sa iyong silid, o nagkakape sa isang maliit na sulok, nais kong itanong, kumusta ang iyong puso pagkatapos marinig ang lahat? Mabigat ba? Gumaan? O baka naman napuno ng panibagong pag-asa? Ang kwento ni Isabela ay isang paalala na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi kailanman nasusukat sa kanyang kasuotan, yaman, o sa tingin ng iba. Ito ay nasusukat sa tibay ng kanyang kalooban kapag sinusubok ng panahon. Ang tunay na lakas ay hindi laging maingay. Minsan, ito ay ang tahimik na pagtitiis, ang matiyagang pag-iipon ng katotohanan, at ang hindi pagsuko kahit pakiramdam mo ay nag-iisa ka na sa buong mundo. Dalangin ko na sa bawat pagsubok na iyong hinaharap, maalala mo na sa loob mo ay may isang lakas na hindi kayang sirain ni numan. Naway lagi mong mahanap ang respeto para sa bawat taong iyong nakakasalubong, at higit sa lahat, naway makamtan mo ang kapayapaan at kaligayahang tunay na nararapat para sa iyo. Hanggang sa susunod na kwento, mula sa iyong kaibigan at tagapagsalaysay. Mahal, tingnan mo sila. Hindi ba't iyan ang